Nagsalita ito. Tingnan mo nga, ang pinakahuling bersyon ng aking formation talisman. Agad, ang mga talisman na hugis tao, na parang may buhay, ay sunod-sunod na sumugod kay Shen Yuan. Nagpatuloy si Austin Cloud sa pagsasalita. Oras na ng uwian. Kung gusto mo akong hanapin, kailangan mo munang lampasan ang pintuang ito. Si Shen Yuan, muda-muda, hindi mabilang na mga kamao ang lumipad palabas. Naghahanap ka ng kamatayan. Sa yungib kung saan nagtatago ang grupo ni Austin Cloud. Ang mga ugat ng puno ay yumuko paikat. Lumilikha ng isang perpektong lugar para magtago. Bahagyang kumurap si Wang Gang. Tinitingnan ng spiritual energy na dumadaloy ng sagana sa kanyang kamay. Lumapit siya para tanungin si Jiang Do. Senior Brother Jiang, kumusta na ang iyong paggaling? Sumagot si Jiang Do. Ang spiritual energy sa aking katawan ay bumalik na ng 80 hanggang 70%. Maayos na rin ang mga sugat. Seryoso siyang nagsalita tungkol sa kanyang alalahanin. Ngayon, nasa panganib ang sekta at ang mga junior sister. Ano ang dapat nating gawin? Bahagya siyang sumulyap kay Austin Cloud na nakasandal sa puno. Hindi kaya, talagang hihintayin natin ang pagkakataon tulad ng sinabi ni Junior Brother Austin. Pinakalma siya ni Wang Gang. Huminahon ka sandali. Ang sitwasyon ni na Junior Sister Melody, hindi ko alam. Kung sakaling nag-iwan sila ng signal para magtipon, malaki ang posibilidad na mahabol sila ng mga humahabol. Tama si Junior Brother Austin. Ngayon, ang pagbabalik ng lakas dito ang pinakamagandang paraan. Sa sandaling ito, yumanig ang bundok. Mula sa labas, umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw. Walang hiya. Kung may tapang ka, lumabas ka rito. Nagulat silang dalawa. Patay. Ang demon cultivator na iyon. Nakakainis. Napakabilis niyang nakarating dito. Nagmamadali silang lumingon kay Austin Cloud. Nakita nilang humihilik siya. Walang magawang sinabi. Sa ganitong sitwasyon, natutulog pa rin siya ng mahimbing. Ang ganitong pag-uugali, kahit magsanay pa ako ng 10 taon, hindi ko pa rin siguro makakamit. Nagmamadaling nag-usap silang dalawa. Kung magpapatuloy ito, maaga o huli, sisubog din ang yungib na ito. Kailangan ba nating gisingin si Junior Brother Austin? Nagdagdag pa si Wang Gang. Shen Yuan ay nasa ika-9 na antas ng Purple Mansion Realm. Masyadong malaki ang agwat sa ating lakas. Noong nakaraan, ang formation talisman ni Junior Brother Austin ay nakontrol lamang siya dahil sa swerte. Ngayon, kahit magising pa siya, tayong tatlo ay hindi pa rin mananalo. Hanggang dito na lamang ang masasabi niya. Natigilan siya. Napabulalas. Matalino. Nalito si Jiang Do. Ano? Matalino. Ipinaliwanag ni Wang Gang. Narinig ko mula sa mga elder. Ang pinakaangkop na oras para sirain ang Blood Sacrifice Great Array ay sa mismong sandali ng pag-activate ng formation. Sinabi rin ni Senior Brother Austin kanina na ang Blood Sacrifice Formation ay mag-a-activate pa pagkalipas ng 10 oras. Malinaw niyang sinuri. Kung bibilangin ang oras, bukas, iyon ang oras ng pag-activate ng formation. Ang huling sandali para makalusot ang sekta sa pagkubkob, iyon din ang ating pagkakataon para makatakas mula sa Mountain River Map at gumanti sa Demon Sect. Pagkatapos, nagmungkahi si Wang Gang, kaya't hindi na kailangang gisingin si Junior Brother. Maaari nating gawin ito, nang marinig ang kanyang bulong. Medyo nag-alangan si Jiang Do. Masyadong mapanganib ang paraang ito. Kung hindi tayo mag-iingat, mamamatay tayong lahat. Matigas si Wang Gang. Ngunit ito rin ang tanging paraan natin sa ngayon. Susugal ka ba o hindi? Hindi na nag-alinlangan pa si Jiang Do. Sige, kung gayon, sumugal na tayo. Sa totoo lang, mula kanina, hindi natutulog si Austin Cloud. Narinig niya lahat ng kanilang sinabi. Ngumiti siya. Hindi masama ang plano, ngunit masyadong mapanganib. Sa ibang lugar, 2 anino ang nakaupong nakadekwatro. Nagpapahinga sa gitna ng gubat ng mga bulaklak ng peach. Nakapikit si Melody Swordheart. Pinapakalma ang spiritual energy sa kanyang katawan. Isang itim na anino ang mabilis na sumugod sa kanya. Maingat siyang sumigaw. Sino iyan? Napansin din ni Zhao Chanlo ang enerhiyang iyon. Sino iyon? Paanong may palihim na lumitaw sa tabi natin nang walang ingay? Ang lakas ng mga taong ito ay hindi simple. Walang pag-aalinlangang sumugod ang itim na aninong iyon. Naging itim na usok sa harap ni Melody Swordheart. Biglang lumundag si Zuan Yin, na nagpagulat sa kanya nang hindi makapagsalita.
Tulalang tiningnan ni Melody Swordheart ang cute na bata sa harap. Napaka-pamilyar ng enerhiyang ito. Ito ang spirit beast ni Senior Brother Austen. Senior Brother Austen, kumusta na siya ngayon? Bakit niya ipinadala ka para hanapin ako? Sa labas, kinamot ni Zhao Chunlo ang ulo. Junior sister, ano ang nakikita mo? Alam ng lahat, maliban kung kusang magpapakita si Zhuan Yin. Kung hindi, walang paraan para makita ng mga tagalabas ang tunay niyang anyo. Sa sandaling ito, si Melody Swordheart lamang ang nakakakita sa kanya. Inilahad ni Zhuan Yin ang kamay. Lumitaw si Austen Cloud sa screen. Nakangiti, nagsasalita, Junior sister. Sinabi niya, ito ang anino ng iyong senior brother. Nasa mapanganib na sandali ngayon ang sekta. Ang pagliligtas sa buong Azure Cloud Sword Sect ay nakasalalay na sa iyo. Hindi pa rin naiintindihan ni Melody Swordheart ang sitwasyon. Detalyadong ipinaliwanag ni Austen Cloud. Sa loob ng Peach Blossom Island, may selyo ng 4 na dakilang Divine Beast. Bawat Divine Beast ay may napakatinding cultivation. Hindi lamang lakas ng katawan, kundi pati lakas sa loob ng mountain river ng araw at buwan. Si Zhao Rui, ang traidor na iyon, pinakawalan na niya ang Moon Tiger. Nagbabalak siyang tulungan ng Demon Sect sa masasamang gawain. Ngayon, iisa na lamang ang paraan, iyon ay ang alisin ng selyo ng Star Sparrow para labanan ito. Niyakap ni Melody Swordheart si Zhuan Yin. Hindi maiwasang magtaka. Ngunit, Senior Brother Austen, pareho silang Divine Beast, bakit tutulungan tayo ng Star Sparrow na talunin ang Moon Tiger? Tumango si Austen Cloud sa sandaling ito. Junior sister, siguradong magtatanong ka kung bakit tutulungan tayo ng Star Sparrow na talunin ang Moon Tiger. Tama, napakagaling, sinabi ng Sect Master. Ang Star Sparrow ay dating gumawa ng kontrata sa founder ng Azure Cloud Sword Sect. Ayon sa kanyang kwento, sa oras ng panganib ng sekta, tutulungan tayo ng Star Sparrow ng 3 beses. Siya ang katulong na iniwan sa atin ng Sect Master. Naging masigla si Melody Swordheart. Sige, Senior Brother, nasaan ang selyo ng Star Sparrow? Maalaga ring sumagot si Austen Cloud. Ang selyo ay nasa pinakamalalim na bahagi ng Peach Blossom Island. Si Zhuan Yin ang magiging gabay. Junior sister, naway maging matagumpay kayo. Nang marinig iyon, ang diwa ni Melody Swordheart ay parang uminom ng 10 lata ng energy drink. Hindi na dapat ipagpaliban pa ang bagay na ito. Agad na tayong umalis. Sa kabilang banda, ikinuyom ni Shen Yuan ang kamao. Ang buong katawan ay naglabas ng isang lilang demonyong enerhiya. Ang kanyang mga mata ay naging madilim. Sumigaw siya. Pagkatapos ay ginamit ang Inner Force. Direktang nagpakawala ng isang malaking kamao ng Inner Chi. Kasunod nito, sumugod ito patungo sa papel na anyo ni Austen Cloud. Boom! Ang lilang haligi ng liwanag ay may mapanirang puwersa. Dumiretso, dala ang umiikot na hangin. Pagkatapos mawala ang alikabok, ang lupa sa ilalim ng paa ni Shen Yuan ay puno ng daan-daang butas. Maliliit na piraso ng papel ang lumilipad sa hangin. Tiningnan ang mga piraso ng papel. Nagsalita siya ng isang pangungusap. Nakakainis. Ang mga talisman na ito, talagang nakakapit. Pagkatapos, tumawa si Shen Yuan ng malakas. Ang kanyang maliliit na mata ay puno ng kasabikan. Nagsasalita, ngunit, ngayon, lahat ng proteksyon na talisman ay nasira ko na. Ang mga bakas ng teknik ay nakaukit na parang mga putol-putol na linya sa likod ng bundok. Tinaasan ni Shen Yuan ang gilid ng labi. Sa pagkakataong ito, hindi ako naniniwalang makakatakas ka pa. Bigla siyang natigilan. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. HMPH. Sa bilog na nilikha ng kanyang inner force sa likod ng bundok. Biglang lumitaw ang 2 liwanag na kasing ningning ng mga bituin. Nang makita ang 2 malakas na spiritual light na bumaba sa bundok. Nagulat si Shen Yuan. Pagkatapos unti-unting kumupas ang liwanag. Unti-unting nawala ang alikabok, ang mga anino ni Wang Gang at Jiang Do ay lumitaw ng napakaastig. Ang kanilang buhok ay lumilipad. Ang mukha ni Shen Yuan ay labis na hindi komportable. Puno ng galit, nagngangalit na nagtanong, "Kayo, hindi na kayo makakatakas kaya kusa na kayong sumuko." Nang marinig iyon, pareho silang sumulyap sa isa't isa. Tumayo si Wang Gang, seryosong nagsalita. Kaming dalawa, nakita namin ang lakas ng Demon Sect, nagpasya kaming talikuran ng kadiliman at sumunod sa liwanag.
Nais naming sumali sa ilalim ng pamumuno ni Great One Shen. Magsisilbi kaming parang baka at aso para sa Demon Sect. Ano? Si Shen Yuan ay parang may naramdamang napaka nakakatawa. Tinaasan niya ang gilid ng labi. 2 disipulo ng tanyag na sekta ng tamang landas, bigla na lang gustong sumali sa Demon Sect. Biglang gumamit ng Inner Force Magic. Isang lilang demonyong enerhiya ang pumulupot sa katawan ni Shen Yuan. Tumawa siya ng malakas. Nang uuyam ng baliw, lumitaw ang mga pulang ugat sa kanyang mga mata. Malinaw na sinabi ni Shen Yuan. Ilang oras na ang nakalipas. Kayong dalawa ay mas pipiliin pang mamatay kaysa sumuko. Galit siyang sumigaw. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa inyong sinasabi? Ang batang iyon na nasa Spirit Palace Realm, natatakot akong sa sandaling ito ay nagtatago siya sa kung saan. Nagbabalak na atakihin ako habang hindi ako handa. Great One. Nag-iisip ka ng sobra. Sabay na itinuro ni Wang Gang at Jiang Do si Austin Cloud sa likuran na natutulog hanggang sa humihilik. Nakatali na parang mommy. Sabay silang nagpahayag. Para ipakita ang aming katapatan, pinatulog namin siya. Sinadya naming atali siya. Dinala rito. Nanigas si Shen Yuan. Nagduda siya. Nanghahamak. Kinu-question. Anong kalokohan ito? Si Jiang Do ay parang labis na nagdurusa. Lumuhad sa lupa. Sumasagot. Ang buhay ng isang cultivator, hindi ba't para lamang sa mahabang buhay at pagkamit ng daw? Ang mamatay para sa sekta ng walang kabuluhan, siguradong sisirain nito ang aming proseso ng paglilinang. Kung nawasak na ang Asher Cloud Sword Sect, mas gusto pa naming sumunod kay Great One. Sumali sa Demon Sect, hindi rin nagmamadali si Shen Yuan. Ang magic power sa kanyang kamay ay lalong umiikot. Mga kidlat ang kumikislap sa espasyo. Dahan-dahan siyang bumulong. Ganoon ba? Kung gayon, patunayan ninyo ang inyong katapatan. Pagkasabi nito, agad siyang nagpakawala ng isang atake sa 3 nakaluhod, na parang isang malaking kamay na pumipiga sa lahat ng nilalang habang bumabagsak. Naisip ni Shen Yuan, sa isang tama kong ito, kahit nasa ika-5 antas pa ng Purple Mansion Realm, magiging abo rin sila. Ngunit sa sandaling ito, biglang nag-inat si Austin Cloud. Humikab. Si Shen Yuan ay parang daga na may buntot. Nagulat siya hanggang sa manlaki ang mga mata. Kasabay nito, sa likuran ni Jiang Do ay biglang sumulpot ang isang hindi kilalang itim na anino. Nagulat siya. Napayuko. Boom! Isang malakas na pagsabog sa likuran ni Jiang Do. Bahagya siyang lumingon. Sa kanyang mukhang puno ng pawis, kitang-kita ang pagiging seryoso ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga labi ay mahigpit na nakatikom hanggang sa manginig. Naisip niya. Kanina, talagang, biglang lumitaw sa kanyang isip ang mga imahe ni Austin Cloud na may iba't ibang ekspresyon. Tahimik na nagreklamo si Jiang Do. Nakakainis. Ang daming pakulo ng batang ito. Natatakot akong may daya. Hindi maaaring kumilos ng padalos-dalos. Ipaubaya na kay Great One ang pagharap sa kanya. Iyon ang pinakaligtas. Ngunit sa sandaling iyon, muling umalingaw-ngaw ang boses ni Shen Yuan. Sige na. Hindi na siya nagsalita pa. Itinaas niya ang kamay. Itinuro sila. Ang magic power ay agad na sumugod na parang demonyong enerhiya, na may mga kadena na bakal na tumama diretso sa dibdib ni Wang Gang at Jiang Do. Malamig ang boses ni Shen Yuan. Naglagay na ako ng Demon Sect restriction sa inyo. Kung masunurin kayong susunod sa akin, irerekomenda ko kayong dalawa na sumali sa Demon Sect. Magsilbi kayo sa kagalang-galang na iyon. Kung gagawa kayo ng kalokohan. Naging madilim ang kanyang boses. Hindi mahulaan. Sa isang iglap lamang, kukunin ko ang inyong mga buhay. Pagkatapos magbanta, tumalikod si Shen Yuan. Umalis. Ngunit hindi niya nakalimutang sulyapan sila. Nagutos. Dalhin ninyo ang taong iyan. Sumunod kayo sa akin. Sa lupa, ang mukha ni Wang Gang ay kulang sa liwanag, na parang nakalampas sa isang mahirap na pagsubok. Huminga siya ng maluwag. Ang kanyang mga mata ay may lihim na iniisip. Sana lang, maging epektibo ang aming paraan. Ang kalangitan sa gabi ay maliwanag pa rin dahil sa libu-libong bituin na nagniningning. Sa ibang lugar, sa gubat kung saan ang mga puno ay may pulang dahon. Sunod-sunod, magkakasiksik, lumitaw ang isang puno na may berdeng dahon na naninilaw, nakatayo sa gitna. Matibay. Ang mga ugat nito ay malakas na sumasakop sa isang bahagi ng lupa. Umuusli pa sa ibabaw. May mga yabag na biglang dumating dito.
Ang anino ng isang dalagita, na may mga laylayan ng seda na lumilipad sa hangin. Dahan-dahan siyang lumapit, papalapit sa kakaibang punong iyon. Itinaas ang maputi at payat na braso, marahang hinawakan ang magaspang na balat ng puno. Isang bola ng transparent na liwanag ang biglang lumitaw, bumalot sa kanyang kamay. Bumulong ang boses ng dalagita. Ganoon, matatanggal na ang selyo. Tama, lumipad si Zuan Yin ng mababa sa tabi, matigas ang tingin. Tumango, ang maliit na bibig ay gumawa ng ilang tunog. Ibinaba niya ang kamay, nakatingin sa mga gumagalaw na baging, hindi nagsasalita. Sa katawan ng puno, biglang unti-unting lumitaw ang isang mukha. Iminulat ng punong iyon ang mga mata, tinitingnan ng nilalang sa harap. Ang boses ay malalim, basag. Tao, pinapayuhan ko kayong tumigil na rito. Ako, ang Tree Spirit, matagal nang binabantayan ang lugar na ito. Kung aalisin ninyo ang selyo, kaya nyo bang harapin ang kahihinatnan? Matigas na sinabi ni Melody Swordheart. Wala na kaming ibang pagpipilian kundi alisin ang selyo. Ngayon, kailangan ng Azure Cloud Sword Sect ang tulong ni Senior Star Sparrow. Malakas niyang sinabi. Pasensya na. Agad na iwinasiwas ni Melody Swordheart ang kamay. Walang pag-aatubili na hinawakan ang katawan ng puno. Ang malinis na spirit light, agad na lumabas. Hindi nagsalita ang Tree Spirit, dahan-daang ipinikit ang mga mata. Agad, isang malakas na liwanag ang lumabas. Napakalakas nito kaya't ang bawat sanga ng puno ay nagliyab ng maliit na apoy. Ang tunog ng hangin at apoy ay naghalo, ngunit hindi magkatugma, parehong umalingaw-ngaw. Nawala ang mga dahon, sa gitna ng kalbong tanawin, lumitaw ang isang mariingal na phoenix ng apoy. Ang kanyang aura, nagpahirap kay Melody Swordheart na lumaban. Lumuhad siya sa lupa. Sa likuran, nawalan din ng porma si Zhao Chunlu. Bumagsak siya sa lupa, nanginginig, malakas na nagsalita. Ikaw ang sinaunang divine beast sa sinabi ni Junior Sister, ang Star Sparrow. Ang mga mata ng Star Sparrow ay kalmado, ngunit nagniningning. Malamig siya. Huwag mo akong tawaging ikaw. Ikaw. Nagmamadaling sumandal si Melody Swordheart sa Tree Spirit. Ipinaliwanag niya. Siya, nag-aalala lang kaya't nalito. Sana po ay pagpasensyahan ninyo. Senior. Pagkatapos, may mabigat na paghinga, nagpatuloy siya sa pagsasalita. Pinasok ng Demon Sect, ang traidor na si Zhao Rui, pinakawalan na niya ang Moon Tiger. Ngayon, sa loob at labas ng Mountain River Map, ang mga disipulo ng Azure Cloud Sword Sect ay nasa panganib. Kayo lamang ang makakalaban sa Moon Tiger, makakapagligtas sa lahat. Pagkarinig, hindi nagpakita ng pagmamadali ang Star Sparrow. Kalmado niyang sinuri. Elder Wenjian, handa palang gambling ako. Mukhang, sa pagkakataong ito, malaking problema ang kinakaharap ng Azure Cloud Sword Sect. Ngunit, pumayag akong tulungan ng Azure Cloud Sword Sect ng 3 beses, hindi para iligtas ang buhay ng mga disipulong tulad ninyo. Tila hindi makapaniwala si Melody Swordheart sa kanyang narinig. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Nagngangalit ang ngipin. Malakas siyang nagsalita. Senior. Hindi kaya, gusto ninyong bawiin ang inyong salita. Ang mga balahibo ng Divine Beast Star Sparrow, na parang dugong apoy na dumadaloy, sumisimbolo sa sakit ng puso ng tao, hinanakit, pesimismo, pag-iyak, lumitaw. Suminghal ng bahagya ang Divine Beast, pagkatapos ay mahinang nagtanong. Dapat mong malaman, bakit ako sinelyuhan sa loob ng Mountain River Map? Matigas na sumagot si Melody Swordheart. Siyempre alam ko. Noon, ang mga tao ay mahina, maaari lamang magtago sa isang sulok ng kontinente. Nang lahat ay nawawalan na ng pag-asa, may isang taong nakaintindi sa Heavenly Daw, binuksan ang paraan ng paglilinang, pumasok sa landas ng cultivation. Ang anino ng taong iyon, tahimik na nakaupong nagme-meditate sa isang lotus sa ibabaw ng kalmadong tubig. Nagpatuloy si Melody Swordheart. Bago ang labanan, ang henyong iyon ay nag-breakthrough, pumasok sa Ascension Realm. Mag-isa niyang sinupil ang 4 na dakilang Demon King. Pagkatapos ng araw na iyon, nawalan na ng kakayahan ang Demon Race na labanan ang mga tao. At ang mga tao, nagsimula na ring bumangon, naging mga pinuno ng Kangyuan Realm. Ang mga mata ng taong iyon, nagpakita ng lamig, ngunit malalim na parang bangin. Lalong tumigas ang boses ni Melody Swordheart. Ang taong iyon, siya ang founder ng Azure Cloud Sword Sect, ang Azure Emperor. Iniisip ang aninong parang matatag na puno ng pino, lalong dumilim ang kanyang mukha.
Hindi kaya, si Senior, nagtatanim pa rin ng sama ng loob dahil sa pagkakaselyo ni Asher Emperor. Lalong kumunat ang noo ni Melody Swordheart. Malamig ang kanyang boses. O kaya naman, si Senior, matagal nang sinelyuhan kaya't hindi na nangangahas kumilos. Tahimik na kinagat ni Melody Swordheart ang labi. Bawat salita ay lumabas sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Si Senior, takot sa sariling anino. Ngunit ako, hinding-hindi ako maaaring tumayo lamang at manood. Pagkasabi nito, agad siyang lumingon. Humakbang palayo, nang makita iyon ni Zhao Chanlu. Nagulat din siya. Junior sister, saan ka pupunta? Nanlilisik ang mga matang kulay amber ni Melody Swordheart. Galit na galit hanggang sa sumabog. Malakas at malinaw na sinabi. Pupuntahan ko sina Zhao Rui at ang Moon Tiger. Kahit na ang Senior Star Sparrow ay tatayo lamang at manunood. Kahit na ang Asher Cloud Sword Sect ay ako na lamang ang natitira. Lalaban ako hanggang sa huli. Hinding-hindi ako susuko. Sa sandaling ito, biglang tumawa ang Star Sparrow. Siya, iwinasiwas ng malakas ang mga pakpak. Nasa sabik, umaasa, nagsalita. Hindi ko inaasahan, pagkalipas ng maraming taon, ang Asher Cloud Sword Sect ay mayroon pa ring disipulong kasing tigas ng ulo mo. Sige na nga, tutulungan ko kayo ng isang beses. Pagkalipas, sa oras ng Chen, sina Melody Swordheart at Zhao Chanlu ay nakatayo sa likod ng Divine Beast Star Sparrow. Sumakay sila sa Divine Beast, lumipad palayo. Biglang nanlaki ang mga mata ni Melody Swordheart. Sa harap, nakikita niya ang makapal na usok na haligi. Sumigaw siya ng malakas. Zhao Rui at ang Moon Tiger. Lumabas ang Moon Tiger, sumakay sa ulap. Tumapak sa hangin, madali lang iyon. Dahan-dahan siyang lumapit, malamig na nagtanong. Star Sparrow, naparito ka ba para tulungan ako, o para pigilan ako? Dahan-daang ibinaba ng Star Sparrow ang mga mata, tiningnan ito, dahan-daang sumagot. Noon, sinupil tayo ni Asher Emperor, matagal na nating kinilala siyang master. Ikaw, nakipagsabuatan ka pa sa Demon Race. Naging isang taksil na nagtaksil sa master. Siyempre naparito ako para pigilan ka. Ngunit ang Moon Tiger ay hindi nakinig, galit na sumigaw. Noon, hindi tayo sapat na malakas. Ngunit ngayon, matagal nang wala si Asher Emperor sa mundo. Ang Demon Race, bakit kailangang magpakumbaba sa ilalim ng mga tao? Walang ganang makipagtalo ang Star Sparrow. Direktang minura. Bob ang baboy. Kung gayon, laban na. Pagkasabi nito, dalawang haligi ng liwanag. Isang ginto at isang berde. Ang sabay na sumikat, tumusok paitaas na parang mga halijing sumusuporta sa langit. Isang malakas na puwersa ang lumabas, na nagpatalsik kina Melody Swordheart at Zhao Chanlu. Mabilis siyang nagsabi, mag-ingat. Lumingon si Melody Swordheart kay Zhu Anyin na lumulutang sa tabi, nagsalita. Masyadong mapanganib dito, Zhu Anyin. Bumalik ka na agad. Hanapin mo si senior brother. Hindi na nagpaligoy-ligoy ang bata, masunod ang sumunod, agad na lumipad palayo. Sa sandaling ito, malamig na tumingala si Melody Swordheart sa isang direksyon. May isang anino na nakatayo roon, naghihintay. Mahinang nagsabi. Mayroon pa tayong isang utang na dapat bayaran. Ngumisi si Zhao Rui ng masama, nagngangalit bawat salita. Huwag kang mag-alala. Dahil sa pagiging magkakapatid sa sekta, hahayaan ko kayong mamatay ng payapa. Naiinis na kumunat ang noo ni Zhao Chanlu. Ang narinig niya ay nakakainis. Direkta siyang humiwa ng isang spirit sword. Malakas na sumagot, nakakatawa. Ang iyong sword technique ay malayo pa kay Junior Sister Melody. Ikaw na traidor, mamatay ka na. Kalmadong nagsalita si Zhao Rui tungkol sa sword technique. Siyempre hindi ako may kukumpara sa inyo. Ngunit ang labanan, hindi naman laging nakasalalay sa sword technique para manalo. Pagkasabi nito, kinagat niya ang gamot, nag-spray ng spell. Agad na epekto. Agad na umikot ang magic power hanggang sa umapaw. Tumawa si Zhao Rui ng may kasiyahan. Ang batang si Austin Cloud, nasa ikawalong antas lamang ng Spirit Realm, makakagamit ba siya ng kalahating sword technique? Pagkatapos, agad niyang ipinag-cross ang mga kamay, pinigil ang sword intent ni Zhao Chanlu gamit ang dalawang daliri. Bilang kapalit, ngayon ay medyo hindi makapaniwala si Zhao Chanlu. May kaunting takot na gumapang sa kanyang katawan. Nataranta si Zhao Chanlu. Nakakainis. Anong masamang sining ito? Ngumisi si Zhao Rui. Ang kanyang mga pulang mata ay kumislap ng masamang liwanag. Naisip niya,
Kahit paano ko paikutin ang spiritual energy, hinding-hindi ako makakatakas sa pagkakagapos ng dalawang daliring ito. Ngayon, dahil sa pagbabago ng gumamit ng gamot, kitang-kita na tumanda siya. Nananatili pa ring nakangisi si Zhao Rui. Marahang naghatol. Dahil nagpakita na kayo sa pintuan, kung gayon, hayaan mo na kitang maunang mamatay. Pagkatapos, ang eksena kung saan si Zhao Chunlo ay malakas na itinulak ni Elder Zhao Rui pababa sa gubat ng mga puno ng peach. Lumipad si Zhao Chunlo. Mabilis na lumapit si Melody Swordheart. Nahuli niya siya sa likuran. Pareho silang nabalot ng isang malaking asul na bola. Malakas na bumagsak. Sinira nito ang istruktura. Binuo muli ang kaunting kaalaman. Pagkatapos mawala ang protective sphere, nag-aalalang nag-isip si Melody Swordheart. Masyadong malakas ang atake. Sa sandaling ito, sa tabi ni Zhao Chunlo ay biglang nagsalita. Ang batang iyon, ano ba talaga ang nilunok niya? Bakit bigla siyang sumabog ng ganoong kalakas? Hindi mapakali si Melody Swordheart. Mahinang sumagot. Natatakot akong, iyon ay isang uri ng pil na kumukonsumo ng life force, ilang taon ng buhay mo. Tinalikuran mo ang lahat sa Azure Cloud Sword Sect para sumapi sa Demon Sect. Malungkot na nag-isip si Zhao Rui, tiningnan siya. Lalong tumigas ang loob ni Melody Swordheart. Nagsalita, pati na rin, kusang loob mong ubusin ang iyong buhay para saktan ang mga dating mong kasama sa sekta. Lahat, talagang sulit ba? Ngumisi si Zhao Rui nang may panghahamak. Inulit niya ang isang pangungusap. Sulit ba o hindi? Biglang, bumalik siya sa mga alaala, nang ang anino ng bawat isa ay tumalikod sa kanya. Mahinang bumulong si Zhao Rui. Sa Azure Cloud Sword Sect, kahit gaano pa ako kasipag maglinang, isa lamang akong walang pangalan sa sekta. Isa lamang akong disipulo na, mayroon man o wala, walang pakialam. Galit siya. Ang matatalas na emosyon, baliw na sumiklab. Sumigaw si Zhao Rui. Kayong mga henyo. Paanong maiintindihan ninyo ang mga paghihirap na dinanas ko? Pagkatapos ng pangungusap, ang mga kidlat ay walang tigil na kumikislap. Sumugod pababa, prangka si Zhao Chunlo. Sige na. Nang bumagsak ang kidlat, baliw siyang umiwas. Habang umiiwas, gumamit siya ng teknik para sirain ang atake. Ngunit unti-unti, medyo nahihirapan na siya. Sa panig ni Melody Swordheart, hindi rin gaanong maganda ang kalagayan. Nahila siya ng isang atake. Napunit ang braso. Nahihirapang sumalag. Habang nag-aayos si Melody Swordheart, lalo siyang nakakaramdam ng panganib. Hindi maganda. Hindi ko na kayang harangin. Sa kalangitan, nag-ipon si Zhao Rui ng isang bola ng magic power, inilagay sa palad. Malakas siyang sumigaw. Melody Swordheart, mamatay ka na. Ngunit, anong kalokohan ito? Nagulat siya. Sumulyap siya sa isang tabi. Isang palad mula sa Moon Tiger, muntik nang dumaan sa kanya. Tinamaan ng Divine Beast Star Sparrow. Natigilan si Zhao Rui. Ano? Mabilis na umiwas. Hindi niya nakalimutang magmura. Nakakainis. Malakas na bumagsak ang Divine Beast Star Sparrow. Sumigaw si Melody Swordheart. Mag-ingat. Sabay silang tumalon. Pansamantalang ligtas. Mahina siyang tumawag. Senior Star Sparrow. Dahan-daang itinaas ng Divine Beast Star Sparrow ang ulo. Siya, mabigat siyang huminga, ngunit pinigil ang boses. Sumagot, ayos lang ako. Alagaan ninyong mabuti ang inyong sarili. Malungkot na yumuko si Melody Swordheart. Dismayado siyang nag-isip, ang lakas namin ngayon, at ni Zhao Rui, masyadong malaki ang agwat. Kung magpapatuloy ito, hindi rin magtatagal si Senior Star Sparrow. Anong gagawin natin ngayon? Sa sandaling ito, sa kabilang panig ng gubat, tatlong anino ang palitaw-litaw sa ere. Si Austin Cloud, nakarga ni Jiang Do sa balikat, biglang lumingon. Napansin niya ang isang pagbabago sa enerhiya na sumisiklab mula sa likuran. Tinaasan niya ng kilay. Nagulat na tumingin. Si Zhu Anyin, walang tigil na kamakaway. Pansamantalang naintindihan ni Austin Cloud. Ang mga junior sister, nahulog sila sa isang mahirap na laban. Pagod siyang iginalaw ang daliri sa loob ng damit, bahagyang bumantong hininga. Ang pagpindot sa open button na ito, hindi ito maituturing na overtime, di ba? Emergency plan, activated. Isang asul na spiritual energy, biglang lumitaw sa harap. Dala ang isang bagay na may nakasulat na, Melody Swordheart. Nanlaki ang mga mata. Hinawakan ng dalawang kamay. Nagtatakang nagsabi, ito ay... Sa sandaling ito, ang anino ni Austin Cloud, walang ingay, boom.
Naging si Melody Swordheart. Nagulat siya. Ngunit siya, hindi man lang nagpakita ng anumang reaksyon. Masayang tumatawa. Nagsasalita. Junior sister. Nagulat siya. Senior brother Austin. Paano ka napunta rito? Ipinaliwanag ni Guro Austin Cloud. Wala ako rito. Sa totoo lang, ang lugar na ito, nag-iwan ako ng isang emergency program. Isang oras sa espasyong ito, katumbas ng isang iglap lamang sa labas. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Susunod, tuturuan ka ni senior brother ng isang sword technique para talunin si Zhao Rui. Huwag mo akong masyadong purihin. Ha? Kumikinang ang mga mata ni Melody Swordheart habang nakatingin sa kanya. Nasa sabik. Isang malinaw na, oo. Para hayaan silang mag-usap, ang hindi inaasahan ay, ang Divine Beast Star Sparrow, may isang uri ng pakiramdam. Isang napakapamilyar na pakiramdam. Sinulyapan niya. Sinasalamin ang kanilang anino sa loob. Naisip ng Star Sparrow. Bakit, medyo kamukha ni Asher Emperor. Malinaw na lumitaw ang anino ni Austin Cloud. Ngunit nagdulot ito sa anino sa alaala ng Divine Beast Star Sparrow na parang lumubog, at lumitaw muli. Halos magsanib na sila. Ang hindi inaasahan ay, sa sandaling ito, sabay na nagsalita sina Moon Tiger at Zhao Rui. Tapos na ba kayong maglaro? Ngayon, mamatay na kayong lahat para sa akin. Ang mga matang kulay amber ni Melody Swordheart ay nagniningning. Sumigaw siya ng malakas. Sword Radiance 3 Chi Water Chi Ascends 9 Zang Yellow. Agad, isang haligi ng tubig na parang tsunami ang umakyat sa langit. Naging isang pader na harang. Ganap na hinarang ang atake ni Zhao Rui. Nagulat siya hanggang sa lumipad ang kanyang mga pandama. Malakas siyang nagtanong. Paano nangyari ito? Siya, paanong bigla siyang lumakas ng ganyan? Itinaas ni Melody Swordheart ang espada sa harap ng mga mata. Ang malakas na spiritual energy at sword intent ay lumabas. Umiikot na parang tsunami. Hinahati ang langit at lupa. Malamig siyang tumingala. Zhao Rui, halika. Subukan mo ang isang pinakamalakas kong teknik na kakakabisado ko lang. Ang masaganang spiritual energy ay pumulupot sa katawan ni Melody Swordheart. Bahagya siyang naramdaman. Hindi ko inaasahan, ang bagay na nakatago sa loob ng sword stone na iyon, ganoon pala kalakas. Biglang sumagi sa kanyang isip ang imahe ni Austin Cloud. Hindi mapigilan ni Melody Swordheart na humanga. Senior brother Austin, talagang malalim at hindi mahulaan. Ngunit ang pag-iisip ay sandali lamang. Itinaas ni Melody Swordheart ang spirit sword sa likuran. Ang spiritual energy ay walang tigil na nabubuo muli. Ang katawan ng espada. Naging matalas ang kanyang mga mata. Malakas siyang sumigaw. Successive shadow through 8 directions. Pagkatapos, ang teknik ay parang humila ng libu-libong buto ng tinik mula sa ilalim ng lupa. Tumusok sa gitna si Zhao Rui na lumulutang sa kalawakan. Galit siyang nagngalit ang ngipin. Naging mabangis ang kanyang mukha. Itinaas ang kamay, pinaikot ang kidlat na parang magic power ng kanyang master. Ganoon na lamang, ayon sa kanyang kontrol, nagtipon sa palad na nakataas. Direktang tumama sa disipulo ng tanyag na sekta ng tamang landas. Dum-dum-dum. Hirap huminga sa gitna ng tunog na parang pagsabog ng bomba. Mula sa sunod-sunod na mga tinik at lilang kidlat, walang tigil na nagbabanggaan. Nagliliwanag ang isang bahagi ng kalagitnaan ng bundok. Unti-unting naramdaman ni Zhao Rui na parang may bara sa kanyang lalamunan. Hirap lumunok. Ilang beses siyang huminga ng pagod. Muling nagngalit ang ngipin. Lumitaw ang mga ugat sa kanyang noo. Labis siyang hindi komportable. Nakakainis. Bakit hindi ko mapigilan? Melody Swordheart. Bakit bigla siyang lumakas ng ganyan? Nang marinig na paulit-ulit siyang nagtatanong ng ganyan, itinaas ni Melody Swordheart ang mga mata, ngumiti ng may pang-aasar sa kanya. Hindi makalaban. Agad na lumingon si Zhao Rui. Naghanap ng kakampi. Moon Tiger Great One. Tulungan mo ako. Ngunit kumunat ang noo ng Moon Tiger. Pinagalitan. Ang mga tao, talagang mga basura. Pagkatapos, hindi na niya pinansin. Umalis na siya. Ngunit nakakadalawang hakbang pa lamang, pinigilan na siya ng Star Sparrow. Tumigil ka. Sa panig pagkatapos mapag-alitan, nanginginig si Zhao Rui. Kinagat ang labi. Tiningnan niya ang kanyang dalawang kamay na nanginginig ng sunod-sunod. Ang kanyang boses ay tila nawala, naging matinis. Bakit, lagi na lang akong basura? Hindi ako sang-ayon. Tila sumabog ang emosyon ni Zhao Rui. Umiyak siya sa galit. Sukdulan ng puot.
Nagwawala, sumisigaw. Hindi ako sang-ayon. Papatayin ko kayong lahat dito. Tinitingnan ng Aipo-Aipo ng demonyong enerhiya na lumalamon kay Zhao Rui sa loob, bahagyang pamwesto si Melody Swordheart, naghihintay. Bawat ihip ng malakas na hangin, vut-vut, sa gitna ng Aipo-Aipo, lumitaw ang mukhang puno ng pagdurusa at pighati niya. Naging maliwanag ang mga mata ni Melody Swordheart. Naisip niya, nagkagulo ang kanyang isip, lumitaw ang kahinaan. Ngayon na, flow ang Cloud Sword Art. Iwinasiwas ni Melody Swordheart ang 4 na sword intent. Sumugod diretso sa kinaroroonan ni Zhao Rui. Ang matalas na sword chi ay tumama. Tinamaan si Zhao Rui sa gitna ng Aipo-Aipo ng demonyong enerhiya. Sumigaw siya ng isang masakit na ungol. HMPH, Dumura siya ng isang bibig ng dugo. Minura ni Zhao Rui ang mga henyo. Mga pesteng henyo kayo. Kahit gaano pa ako kasipag, hinding-hindi ko kayo mahahabol. Boom! Biglang may sumabog sa malayo, sa hanay ng mga bundok. Nagulat si Zhao Rui. Lumingon. Nakatitig ang kanyang mga mata doon. Pagkatapos, tinapos niya ang kanyang monologo sa isip, naging nasa sabik, baliw na sumisigaw. Melody Swordheart, hindi ka magtatagal sa pagiging mayabang. Nagpadala na ako ng signal para tumawag. Dumating na ang kagalang-galang mula sa Demon Sect. Walang isa man sa inyo ang makakatakas. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang isang portal ng espasyo-oras. Ang anino ni Shen Yuan, kasama sina Wang Gang at Jiang Do, sabay na lumitaw. Nagulat sina Melody Swordheart at Zhao Chunlu habang tinitingnan ng ilang tao. Hindi siya makapaniwala, nauutal. Iyon, sina Senior Brother Jiang, Senior Brother Wang, at Senior Brother Austin. Ngunit, bakit nakatali si Senior Brother Austin? Na parang hindi naririnig ang kanyang bulong, baliw pa ring tumatawa si Zhao Rui. Nagsasalita, ha. Natakot ka na ba? Dumating na ang oras ng inyong kamatayan. Biglang isang kamay ng demonyong enerhiya ang tumagos sa kanyang dibdib. Hindi makapaniwala si Zhao Rui, natigilan. Tiningnan niya ang demonyong enerhiya, dumura ng isang bibig ng mainit na dugo. Dugo ang namuo sa kanyang mga mata. Nanlilisik ang mga mata ni Zhao Rui, natatakot, umiiyak. Sa sandaling ito, kalmadong umalingaw-ngaw ang boses ni Shen Yuan. TSK, mabuti na lang at nagpadala ka ng signal, tinulungan mo akong mahuli lahat ng natitirang miyembro ng Azure Cloud Sword Sect sa isang iglap. Ngunit, ang basurang tulad mo, hindi karapat-dapat na sumunod sa kagalang-galang na iyon. Pagkasabi nito, iwinasiwas niya ang kamay, itinapon si Zhao Rui na parang basura. Pagkatapos, nagpatuloy si Shen Yuan sa pagsasalita. Jiang Do, Wang Gang, hindi ba't gusto ninyong sumali sa Demon Sect? Patayin ninyo ang 2 kasama ninyo sa sekta. Irerekomenda ko kayo bilang mga tauhan sa kagalang-galang na iyon. Kung hindi kayo kikilos, i-activate ko ang restriction, mamamatay kayo agad dito. Nang marinig ang mga salitang ito, sabay na dumilim ang mukha ni Wang Gang at Jiang Do. Humakbang si Jiang Do, binitawan si Austin Cloud. Flap, siya, kasama si Wang Gang, parehong gumamit ng inner force. Nagsalita si Wang Gang. Kung nagutos na si Great One, kung gayon, diretsahan na lang. Hindi namin kayo kayang labanan. Ngunit, magkunwaring magtataksil, hanggang sa huling sandali, malubha kayong sasaktan. Kahit na kami pa ang sumabog, walang problema. Ang mga salitang ito, si Jiang Do ang nagpatuloy. Pagkasabi nito, sabay silang lumingon sa likuran. Umatake. Ito ang aming plano. Shen Yuan. Mamatay ka na. Madaling umiwas si Shen Yuan. Tila nahulaan na niya. Alam ko na. Mamatay na kayong lahat. Pagkasabi nito, agad siyang nagpakawala ng demonyong enerhiya. Isang malaking kamay ang sumugod. Dala ang mga kidlat, sina Wang Gang at Jiang Do, na nakatali ng restriction, sumigaw. Tumalon si Melody Swordheart. Lumapit. Tumigil ka. Ngumisi si Shen Yuan. Pamitik siya ng daliri, mahinang nagsabi. Walang lakas. Agad, ang demonyong kamay, tila lalo pang lumaki. Bumagsak. Dinurog ang lupa. Nasugatan ang inner force ni Melody Swordheart. Dumura siya ng dugo. Kumunat ang kanyang noo, tiniis. Naisip niya, nakakainis. Ang labanan kanina, masyadong maraming spiritual energy ang naubos. Hindi kaya, ngayon, dito na ako mamamatay. Sa kabilang banda, ang demon formation sa kalangitan, mapanganib na nagniningning. Masayang nag-anunsyo si Blood si True Lord.
Malapit na ang Snake Hour. Ang Blood Sacrifice Great Array, malapit nang mag-activate. Kahit may lakas pa ng Ascension Realm, hindi makakatakas. Tumingala si Hallmaster Guwu sa Demon Formation, inulit. Malapit na ang Snake Hour. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Kung mabibigo ang paglusot sa pagkubkob. Ang eksena ng Blood Soul Pearl na sumisipsip ng lahat ng laman at dugo ng mga buhay na nilalang, lumitaw sa isip ni Hallmaster Guwu. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Lahat ng disipulo ng Azure Cloud Sword Sect, pipinuhin para maging Blood Soul Pearls. Sa sandaling ito, si Sect Master Elder Wen Jian, na tahimik kanina, bahagyang lumingon. Madilim ang mga mata. Nagtanong, handa na ba ang lahat? Sumagot si Hallmaster Guwu ng isang malakas na, Naging matalas ang mukha ni Sect Master. Snake Hour. Gumanti tayo. Ito ang ating tanging pagkakataon. Ito rin, ang huling pagkakataon. Snake Hour. Si Austin Cloud, na mahimbing pang natutulog sa lupa, ngayon lamang dahan-daang iminulat ang mga mata. Inunat niya ang buong katawan. Divine Beast, Demon Sect, Traidor, Pananakop. Ha? Ano ba ang lahat ng kalokohang ito? Itinukod ni Austin Cloud ang sarili para tumayo. Ang sedang nakatali sa kanya, unti-unting natunaw sa kawalan. Isang linya ng magic power ang lumitaw paalang sa kanyang katawan, binago ang damit ng disipulo ng Azure Cloud Sect. Ibinaba ni Austin Cloud ang mga mata, walang anumang emosyon. Isang maskarang sorrow ang lumitaw sa kanyang kamay. Biglang, isang nakakasilaw na liwanag ang tumagos, sumikat sa paligid. Natigilan si Shen Yuan. Nagulat. Nanlilisik ang mga mata sa direksyong iyon. Isinuot ni Austin Cloud ang maskara. Ang nakatagong ngiti, naging tuso, may kaunting pang-asar. Sinabi niya, kahit na ilantad ko pa ng kaunti ang aking lakas, kailangan kong ayusin ang bagay na ito. Paano nagsisimula ang isang araw ni Melody Swordheart? Mao Hour, 5 hanggang 7 m. Unang araw ni Melody Swordheart. Sa loob ng yungib, Melody Swordheart, alas 5 ng umaga. Gumising siya, maingat na nagayos, isinuot ang bawat accessory, sa huli, isinuot ang medyas. Pagkatapos, nasa sabik na nagsalita. Ang plano para sa isang araw, nagsisimula sa umaga. Melody Swordheart, simulan na ang isang araw ng paglilinang. Sa training ground ng Azure Cloud Sword Sect, maliksi ang galaw ni Melody Swordheart. Ang kanyang umaga, nagsimula na. Nagpapainit muna ng katawan, sa pamamagitan ng pag-indayog ng espada ng 5.000 beses. Ang mga sword strike ay lumipad sa buong training ground. Ang lupa at mga bato ay lumipad sa lahat ng direksyon. Hanggang sa oras ng Chen, 7 hanggang 9 m. Boom! Nag-init na. Susunod, kukunin ko na ang misyon para sa araw na ito. Nang umalis siya, walang tigil na nagbulungan ang ibang mga disipulo. Tingnan ninyo. Iyon ang bagong promote na disipulo. Ang tumalo kay Zhao Chunlu. Ang nangunguna sa batang henerasyon. Si Senior Sister Melody Swordheart. May napansin ng isang tao, pagkatapos ay sumigaw. Wow! Hindi ko inaasahan, napakaganda pala ng sulat ni Senior Sister. Hindi pinansin ni Melody Swordheart. Nananatili pa rin siyang nakangiti. Hindi may kakaila si Melody Swordheart. Napakagaling sa lahat. Nakarating na si Melody Swordheart sa Flowing Cloud Hall ng Azure Cloud Sword Sect. Maaga pa, yumuko siya, tinanggap ang mission tablet mula kay Elder Gu. Maraming salamat, Master. Nagmamadaling tumakbo si Melody Swordheart, habang si Guwu ay humihikab. Iniisip, kasi sikat pa lang ng araw, dumating na para kumuha ng misyon. Ang batang ito, masyado namang masipag. Pagdating sa malalim na gubat, umaga, oras ng 9 hanggang 11 m. Ang wild boar demon sa paanan ng bundok ay nagwawala, natapos na. Pumunta na naman siya sa palengke sa paanan ng bundok, tanghali. Susunod, habang binabasa ang mission tablet, nalilito. Tulungan si Sect Master na bumili ng 2 bag ng Spirit Tea. Sa tabi ng daan, umalingaw-ngaw ang sigaw. Candid Hawthorns. Natatakam na tiningnan ito ni Melody Swordheart. Candid Hawthorns. Nagniningning ang kanyang mga mata. Naglalaway ang maliit na bibig. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pinipigilan. Normal lang ito. Karaniwan lang ito. Napaka-ordinaryo. Dalisay. Hindi pwede. Ang mga cultivator, kailangang linisin ang isip at pagnanasa. Iwasan ang tukso ng pagkain. Magtiis.
Biglang isang anino ang dumaan sa kanya. At may sumigaw, magnanakaw, hulihin. Agad na gumalaw ang mga mata ni Melody Swordheart. Magnanakaw sa sikat ng araw. Tutulungan ko kayo, ginang. Ang iyong pataka. Kinuha ng babae ang kanyang kamay, nagmamadaling nagpasalamat. Maraming salamat, binibini. Ginang, wala akong maibibigay na kapalit, ganito na lang, binibini, single ka pa ba? Tutulungan kitang ipakilala sa isang tao. Napakabait naman ng ginang na ito. Ngunit namula si Melody Swordheart, nagmamadaling umalis. Siguradong gwapo. Hindi na po kailangan. Ginang. Sinuri niya muli ang mission tablet, pagkatapos makumpleto ito. Tulungan si Sectmaster na bumili ng 2 bag ng T-Seeds, kumpleto na. Napakabilis. Bumalik na si Melody Swordheart sa flowing cloud hall ng Asher Cloud Sword Sect, hapon, oras ng Wei, 1 hanggang 3 p.m. Masigla siyang nagsalita, Master. Narito na po ako para palitan ang mission tablet. Nagulat si Guo. Pansamantalang natigilan. Ito, ang bilis naman niyang bumalik. Itinago niya ang librong, Junior Sister. You cultivate, sa tamang oras. Kahit ganoon, naisip pa rin niya. Delikado. Bamantong hininga si Guo pagkaalis ni Melody Swordheart. Isang ibang katauhan, na hindi ko masabi, muntik ng mabunyag. Asher Cloud Sword Sect, hapon. Ang ibang mga disipulo ay nagbubulungan nang makita si Melody Swordheart. Tingnan ninyo, si Senior Sister Melody. Wow, Senior Sister Melody. Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin. Sa hardin ng tsaa, hapon, oras ng Shen, 3 hanggang 5 p.m. Pinagmamasdan ni Austin Cloud ang mga dahon ng tsaa. Bawat gabi, ang masaganang spiritual energy ng bawat spirit tea ay lumilipad na parang isang kumpol. Maagang umaga kinabukasan, kailangan lamang dumating sa tamang oras, ang mga uri ng tsaa na ito, ay maaaring magamit ng maayos. Nakatayo si Elder Wen Jian sa tabi niya, nakangiti. Kaya pala, munting Austin, hindi ko inaasahan, ganoon ka pala kagaling sa pagtatanim at pagtikim ng spirit tea. Alisin ang nakabara na spiritual energy sa tsaa, ang paraang ito, napakahirap isipin ng iba. Ipinikit ni Austin Cloud ang mga mata, habang inaamoy ang bango ng tsaa, sumasagot. Wala iyon. Noon lang, madalas akong magnakaw ng enerhiya online. Mabilis siyang tinanong ni Sectmaster. Agad na umiwas sa usapan. Online. Anong klaseng spiritual energy iyon? Hindi mahalaga. Nagpatuloy si Elder Wen Jian. Munting Austin. Kahit na sa loob ng 1 taon, ang iyong kaalaman sa tsaa ay mabilis na umunlad, ngunit kamakailan, ang iyong ranggo sa listahan ng mga core disciple, bumaba na sa 30. Melody Swordheart, mamaya ay darating na siya rito, bakit hindi mo siya paturuan? Pagkarinig ni Austin Cloud, tumakbo na siya palayo. Ang dagat ng kaalaman ay malawak. Ang paglingon ay ang pampang. 30 lang naman. Ang mga core disciple, may kabuuang 55. Mayroon pa akong espasyo para bumaba pa. Palem. Tumakbo siya, habang tumatakbo. Nagpatuloy sa pagsasalita. Kamakailan, nakaimbento ako ng Sectmaster Black Tea. Senior Brother Oolong. At Pearl Milk Tea. Masarap inumin iyon. Sectmaster, kung may oras kayo, subukan ninyo. Sa kabilang direksyon, papalapit si Melody Swordheart. Nagsalita siya. Sectmaster, ito na po ang tsaa na gusto ninyo. Nagkasalubong silang dalawa. Habang inaabot ni Melody Swordheart ang tsaa kay Elder Wen Jian, naisip niya. Si Senior Brother Austin. Kailangan ko bang batiin siya? Lumingon siya, sumunod ng tingin. Pearl Milk Tea, ano iyon? Muling pumunta sa Zuan Cliff sa likod ng Asher Cloud Sword Sect, takip silim. Si Melody Swordheart, kahit nagsasanay, ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Pearl Milk Tea, ano ba talaga iyon? Oras ng 5 hanggang 7 p.m. Gabi na, kung saan-saan niya nakikita ang Pearl Milk Tea. Sa sobrang pag-iisip, namula siya sa hiya, ibinuhos ang galit sa paligid. Inayos ni Melody Swordheart ang kanyang Dowheart. Sa oras ng paglilinang, hindi dapat mag-isip ng kung ano-ano. Ang batong sinipa niya, lumipad ng malayo, hanggang sa lugar kung saan nakaupo si Austin Cloud. Langit, naisip niya, oras na ng bakit may tao pa rito? Nakita ni Melody Swordheart ang isang pusa. Oras ng nakikipaglaro sa kuting. Pagkatapos ng ilang sandali ng paglalaro, nakaramdam siya ng konsensya. Hindi pwede.
May 3,000 sword strike pa akong hindi nasasanay. Sa sandaling ito, hindi ako pwedeng maging tamad. Meow. Oras ng Yu, nakikipaglaro sa kuting. Gabi, sa yungib ni Melody Swordheart. Oras ng Shu, 7 hanggang 9 PM. Nagbabasa ng sword manual. Oras ng Hai, 9 hanggang 11 PM. Nagpapahinga. Oras ng Z, 11 PM hanggang 1 AM, tahimik ang gabi. Oras ng Cho, 1 hanggang 3 AM, hindi sinasadyang nakatulog. Pagbalik sa labanan, malakas na nagsalita ang demon sect na iyon. Ang nangungunang disipulo ng Azure Cloud Sword Sect, hanggang dyan lang pala. Mamatay ka na. Bumagsak siya ng isang atake. Ngunit bago pa tumama, naramdaman niya ang isang bagay sa likuran. Ano? Isang hindi inaasahang atake ang nagpatalsik sa kanya sa lupa. Maingat si Melody Swordheart. Napakalakas ng sword chi. Sino iyon? Sina Jiangdo at Wang Gang ay medyo natakot. Ito, teknik ito ng Azure Cloud Sword Sect. Hindi kaya, isang senior mula sa sekta. Dumura ng isang bibig ng dugo si Shen Yuan. Gumapang siya para tumayo. Malakas siyang nagtanong. Sino ka? Bakit ka nangangahas na sirain ang gawain ng Demon Sect? Inistorbo mo ang oras ng matandang ito. Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan? Sumagot si Austin Cloud. Huwag kang mag-alala. Mabilis lang itong matatapos. Biglang naiugnay ni Melody Swordheart ang misteryosong taong ito sa kanyang senior brother Austin. Ang pakiramdam na ito, bakit medyo kamukha ni senior brother Austin? Ang Demon Sect, pinunasan ng dugo. Ang tono ng boses ay hindi pa rin maliit. HMPH. Ang isang atake mong iyon, medyo malakas. Anong secret treasure ang ginamit mo? Sa tingin ko, ang iyong aura, kara-rating mo lang sa Purple Mansion Realm. Ganyang kaliit na lakas, nangangahas ka pang sumigaw sa akin. Mayabang siyang sumagot, napakaliit, ngunit sapat na para talunin ka. Nagpakawala ng isa pang atake si Shen Yuan. Naghahanap ka ng kamatayan. Gumanti si Austin Cloud. Ang kanyang atake ay tumagos sa atake nito. Direktang pinatalsik ang taong ito sa lupa. Nagulat siya hanggang sa hindi makakilos. Nang bumagsak siya sa lupa, ang lupa sa paligid, nabitak pa. Ikaw, kara-rating mo lang sa Purple Mansion Realm. Paanong nangyari ito? Ngumisi si Austin Cloud. Sa harap ng absolutong lakas, ang agwat ng realm, ay walang kabuluhan. Sumagot si Shen Yuan. Sige, kung gayon, ipakikita ko sa iyo kung ano ang absolutong lakas. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Sumigaw. Nag-activate ng isang napakalakas na bagay. Sa pagkakataong ito, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Sumabog ang demonyong enerhiya. Hindi man lang gumalaw si Austin Cloud. Malakas na nagbabala si Melody Swordheart. Senior, mag-ingat. Marahang gumalaw si Austin Cloud. Pangunahing sword technique. Isang atake niyang tumagos diretso sa Shen Yuan na iyon. Nasira. Azure Cloud Sword Technique. Nagbabantay si Wang Gang. Nagsasalita. Ginamit niya ang pangunahing sword technique. Isang atake lamang, pinatay ang isang demon cultivator na nasa ika-9 na antas ng Purple Mansion Realm. Hindi ba't, napakakamukha niya ng founder ng Azure Cloud Sword Sect, si Azure Emperor. Ang natitirang demonyong enerhiya ay umiikot sa langit. Sinuri ni Austin Cloud ang selyo sa kanyang katawan. Bahagya siyang bumantong hininga. Hay, sa pagkakataong ito, muntik na naman akong mag-breakthrough ng realm. Sa bawat pagkilos, hindi ko makontrol, at angat ako. Noong kara-rating ko lang dito, kakaunti pa ang karanasan ko, hindi ako nag-ingat hanggang sa punto na sinelyuhan ko ang sarili ko. Pinatibay niya ang selyo, pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-iisip. Kapag nag-breakthrough ng realm, magdudulot ito ng heavenly tribulation. Sa mundong ito, hindi kakaunti ang namamatay sa tribulation. Kung malalantad ang aking lakas, ang dami ng trabaho, at ang aking realm, tataas ng husto. Kung ganoon, malamang, katulad ko sa nakaraang buhay, mahuhulog sa tribulation failure, ang kahihinatnan, magtatrabaho hanggang mamatay. Sa kabilang banda, ang Star Sparrow, habang nakikipaglaban sa Moon Tiger, biglang may naramdaman. Ang realm na ito, bakit kamukha ni Azure Emperor? Naramdaman din ng Moon Tiger ang katulad na bagay. Nalilitong nagsalita. Ito, paanong nangyari ito? Si Azure Emperor, matagal nang umakyat, umalis sa mundo ng mga tao. Paano? Natatakot ka bang bumaba si Azure Emperor, para parusahan ang mga traidor, na humingi ng tulong sa Demon Sect, tulad natin?
Sumagot ang Moon Tiger. Isa na akong traidor. Nanunumpa akong mamamatay para kay Asher Emperor. Ngayon, kung nagpakita na siya, natural na susunod ako sa kanya. Mabilis na pumunta ang dalawang Divine Beast kay Austin Cloud. Pagkakita pa lang sa kanya, nagsalita na sila. Buong puso kaming sasama sa hari. Nag-abot ng kamay sina Jiang Do at Wang Gang. Magalang na bumati. Sa tindig ni Senior, kabilang siya sa Asher Cloud Sword Sect. Pinasok ng Demon Sect, ang kaligtasan ng Asher Cloud Sword Sect ay nasa panganib. Sana po ay tumulong si Senior. Sumagot si Austin Cloud. Hindi na kailangan. Bakit? Tumingin siya sa ibang direksyon. Dahil, may dumating na. Sa sandaling ito, si Sect Master Elder Wen Jian, handa nang lumaban hanggang kamatayan sa Demon Sect. Mga kasama, sumunod kayo sa akin. Makipaglaban tayo hanggang kamatayan sa Demon Sect. Sinalag nila ang mga atake mula sa itaas. Ang mga atake mula sa harang, bumagsak sa lupa, patungo sa mga tao ng Asher Cloud Sword Sect. Nagdulot ito ng malubhang pinsala kay Elder Wen Jian at sa ibang mga disipulo. Pinanood ni Austin Cloud ang labanan, naisip. Ang aking lakas, gaano man kagaling, isa lamang akong ordinaryong empleyado sa malaking makina ng kumpanyang ito. Ang makakapagligtas sa krisis, noon pa man, hindi isang tornilyo, kundi siya, si Blood Sea True Lord, ngumisi. Yumanig ang lupa, walang lakas. Pagkatapos makolekta ang mga Blood Soul Pearl na ito, maaari na nating salubungin ang pagdating ni Demon Lord. Pagkasabi nito, may hindi inaasahang nangyari. Sa kalangitan, biglang lumitaw ang kulay ginto. Ang mga tao mula sa alyansa, sabay-sabay na umatake. Naisip ni Austin Cloud, tapusin na ninyo, mga boss. Ang mga liwanag na iyon, tumagos sa magic formation. Nagulat si Blood Sea True Lord. Anong nangyari? Ang pagkasira ng formation ay naglantad sa pagdating ng mga kaalyado. Tuwang-tuwa si Elder Wen Jian. Sila na. Isang kinatawan mula sa alyansa ang nagsalita. Elder Wen Jian. Nakatanggap kami ng balita mula sa alyansa. Agad kaming pumunta rito. Handa kaming makipaglaban hanggang kamatayan sa Demon Sect. Isang Sect Master ang naghanda ng umatake. Mabilis siyang humiwa. Tumagos sa mga Demon Cultivator sa isang iglap lamang. Mga Demon Cultivator, mamatay na kayo. Gumamit naman ng Cloud Heart Sword Art ang isa pa. Nagpakawala ng 12 ng atake. Na nagpatamba sa mga Demon Cultivator na parang mga dahon. Umatake rin ang pangatlo. At ang pinuno ay nagsalita. Nang ahas kayong salakayin ng aking Immortal Sect. Siguradong hindi kayo makakabalik ng buhay. Mga alagad ng Demon Sect. Medyo nag-alala si Blood Sea True Lord. Hindi ko inaasahan na mahahabol ninyo kami. Nagtataka si Liwuya. Agad siyang sinigawan ni Dominic Ba. Ngayon, nasira na ang Great Array covering Heaven Spirit. Ano na ang susunod na gagawin? Anong binubulong-bulong mo? Siyempre, lalaban. Katatapos lang niyang magsalita, umatake na ang ibang mga Sect Master. Mga Demon Sect, mamatay na kayo. Madaling naharang ni Blood Sea True Lord ang atake. HMPH. Akala ninyo, sa ganyan lang ay mapipigilan ninyo ang aming plano. Nagmumura siya habang nagpapakawala ng katawa-tawang teknik. Subukan ninyo ang lakas ng mga kagalang-galang dito. Isang halimaw ang ipinatawag. Dumura ito ng isang atake. Kinailangang umatras ng mga Sect Master. Nag-iingat. Anong nangyayari? Mabangis na nagpakitang gilas ang halimaw na iyon. Nagngangalit ang ngipin ni Yun Yuzuan. Nahihirapang pagmasdan ang kalaban. Ito ang lakas ng demonic god. Kahit papaano, may kakayahan din pala kayo. Pinilit ninyo kaming gamitin ang teknik na ito. Mayabang na tumawa si Blood Sea True Lord. Kusa kayong lumapit sa pintuan. Kung gayon, isasama ko kayong lahat sa pagpino. Isasakripisyo sa demonic beast. Ang susunod ay ang inyong kamatayan. Hindi pa niya naitutuloy ang atake. Natigilan siya, lumingon sa likuran, at malakas na nagtanong, sino iyon? Mula sa ere, lumitaw ang mga talulot ng bulaklak. Isang malabong usok. Mula sa usok na iyon, lumitaw ang isang tao, si Austin Cloud. Napatikim siya. TSK. Nataranta si Blood Sea True Lord. Ang aurang ito, paano nangyari? Lumitaw si Austin Cloud kasama ang dalawang Divine Beast.
Malamig siyang sumagot. Lahat ng pamamaraan ng Azure Cloud Sword Sect, hindi ninyo pa nakikita. Nasa sabik si Elder Wenjian, si Star Sparrow, si Moon Tiger, o ang iba pa ay pare-parehong nagtataka. Sino ito? Saang sekta galing ang batang ito? Medyo pamilyar ang anyong ito. Isang tao mula sa Azure Cloud Sword Sect ang sumagot. Siyempre makakaramdam kayo ng pagiging pamilyar. Dahil ang taong ito ay nagmula sa ating Azure Cloud Sword Sect. Malakas na sword chi ang lumalabas sa paligid ng kanyang katawan. Natatangi sa Azure Cloud Sword Sect. Kaharap ang Demon Sect. Napakakalma. Ang ganitong klaseng karisma, siya lamang ang maaaring magtaglay. Ang Divine Beast sa tabi niya ay lalong nagpapatunay sa kanyang marangal na pagkakakilanlan. Iisa lamang ang katotohanan. Siya ang tagapagtatag ng Azure Cloud Sword Sect. Si Azure Emperor. Nang marinig ng mga taga-Demon Sect ang pangalang ito, lahat sila ay naging maingat. Hindi makapaniwala. Azure Emperor. Paano nangyari iyon? Siguradong peke ito. Nagpatuloy sa pag-atake si Bloodsea True Lord. Totoo man o peke, subukan natin para malaman. Sumugod ang halimaw na iyon kay Star Sparrow at Moon Tiger. Iwinasiwas din ni Austin Cloud ang kamay. Sabay na umatake ang dalawang Divine Beast. Tatlong daloy ng lakas mula sa dalawang panig ang nagbanggaan. Walang nananalo o natatalo. Nagngangalit ang ngipin ni Bloodsea True Lord. Hindi ko inaasahan. Talagang sinaunang Divine Beast. Tinanong niya si Austin Cloud. Sino ka ba talaga? Ginamit ni Austin Cloud ang isang spell. Kung sino ako, ang kanyang aura ay pumipigil sa kalaban. Kailangan ko pa bang sabihin sa inyo? Nag-alinlangan si Bloodsea True Lord. Iniisip, hindi kaya, siya talaga si Azure Emperor. Itinutok ni Austin Cloud ang hawak na espada sa langit. Mayabang na nagsalita, nang ahas kayong gumawa ng kasalanan sa aming Azure Cloud Sword Sect. Nag-ipon ng sword intent si Austin Cloud. Isang malakihang atake ang inihahanda. Pababagsakin. Papatayin ng walang awa. Nagalit si Bloodsea True Lord. Gumawa siya ng isang butas para tumakas kasama ang dalawa pa. Nakakainis. Umalis na tayo. Matagumpay silang nakatakas. Ang ibang mga disipulo ng Azure Cloud Sword Sect ay nagsigawan sa tuwa nang masaksihan ito. Tumakas na ang Demon Sect. Napakabuti. Ang ating ancestor ang nagpoprotekta sa atin. Azure Cloud Sword Sect. Tapos na ang operasyon. Mabilis na umalis si Austin Cloud. Phew, delikado. Mabuti na lang at sapat na ang pangalan kong Azure Emperor para takutin sila at patakbuhin. Kung hindi, laban sa ganoong kalakas na demonic god power. Wala rin akong panalo sa kasalukuyan. Sakutan ng Demon Sect. Malakas na kinukwestiyon ni Li Huya. Azure Emperor ay matagal nang umakyat at umalis sa mortal na mundo. Paanong nagpakita siya sa Azure Cloud Sword Sect? Isang misteryosong tao ang sumagot sa kanya. Iisa lamang ang dahilan. Ang Azure Emperor na iyon ay peke. Sa ilalim ng lupa ng Azure Void City. Muling nagtanong si Li Huya. Ano ang sinasabi mo? Ngunit ang Divine Beast na kasama ni Azure Emperor ay hindi maaaring peke. Sumagot ang isa pa. Iyon ay dahil ang apat na Divine Beast ay hindi naman talaga sumama kay Azure Emperor sa pag-akyat. Sa halip, sinelyuhan sila ni Azure Emperor sa kuwebang iyon. Tungkol naman sa taong nakita ninyo. Malamang ay isang anino lamang ng True Spirit na iniwan ni Azure Emperor. Malakas na sinuntok ni Dominic ba ang lupa? Peste. Nagalit siya. Naloko pa ako. Ipinag-cross ni Bloodsea True Lord ang mga braso. Sumagot, HMPH. Ngayon, ano pa ang silbi ng pagsasabi ng mga bagay na ito? Ang orihinal na plano ay gamitin ang dugo ng Azure Cloud Sword Sect para pinuhin ang Blood Essence Pearl. Gamitin iyon para ipatawag ang Demonic Beast Lord. Kung may anumang pagkakamali na makakaantala sa pagdating ng Demon Lord, hindi natin kakayanin ang responsibilidad. Sumagot ang isa pa, huwag kang mag-alala. Ang Azure Cloud Sword Sect ay isang sideshow lamang. Ang Heavenly Prodigy Grand Meeting. Hindi magtatagal. Ay titipunin ang mga cultivator mula sa 4 na kontinente. Sa oras na iyon, ngumisi siya. Pipinuhin ko silang lahat. Ipatawag ang Demon Lord para bumaba. Sa kabilang banda, sa pangunahing bulwagan ng Azure Cloud Sword Sect, si Sect Master Elder Wenjian ay nakikipagpulong sa ibang mga Sect Master. Sa pagsalakay na ito ng Demon Sect, kung wala ang tulong ng lahat, natatakot akong mahihirapang makaligtas ang Azure Cloud Sword Sect sa isang kalamidad.
Mabilis na sumagot si Yun Yuzuan. Sect Master Wen. Hindi na kailangang maging formal. Ang Immortal Sect Alliance ay likas na magkakasama sa iisang kaaway. Sumingit si Yundo. Ang Demon Sect ay napakaraming pandaraya. Kamakailan lamang. Walang pakundangang pinatay nila ang isang buong lungsod para sa blood sacrifice sa iba't ibang lugar sa East Wasteland. Pinaghihinalaan namin na ito ay para sa pagbaba ng kanilang Demon King. Sumagot si Elder Wen Jian. Kung ganoon, ang Heavenly Prodigy Grand Meeting sa pagkakataong ito ay gaganapin pa rin ba tulad ng dati? Ang ibig sabihin ng Sect Master ng Star Heaven Sect ay, ngayon. Ang langit at lupa ay biglang nagbabago. Ang mga Demon Sect Cultivator ay palihim na nagbabalak. Sa oras na ito, ang pagpili ng mga Heavenly Prodigies ay maaaring maghanda ng mga talento para sa digmaan laban sa Demon Race. Seryosong nagsalita si Yundo. Ang susi sa libingan ni Emperor Mai Yuchen sa mga gantimpala ay napakahalaga rin para sa pagpapalakas at pagpapataas ng buong cultivation world. Bumantong hininga si Elder Wen Jian. Walang ibang paraan kundi sumang-ayon kay Yundo. Ngayon, mukhang iyon na lamang ang magagawa. Sa ibang lugar, nag-iisip si Melody Swordheart. Malalim siyang nakatingin. Iniisip, noong kumilos ang misteryosong taong iyon. Ang sword chi na kumalat ay malabong katulad ng sword Silverstone na ibinigay sa akin ni Senior Brother Austin. Ngunit masyadong malaki ang agwat ng kanilang realm. Kaya't hindi ko sila agad naiugnay. Ngunit ngayon, kung iisipin kong mabuti, si Senior Brother Austin ay napaka-suspicious. Bukod pa rito, noong araw na iyon sa Peach Blossom Spring, si Senior Brother Austin ay lumitaw lamang nang matapos na ang labanan. Senior Brother Austin, gising na. Lumapit sina Jiang Do at Wang Gang mula sa malayo. Ngumiti sila. Nagsasalita, Junior Sister. Ngayon, hindi ka man lang nagsasanay ng espada. Kakaiba. Nagulat si Melody Swordheart. Mabilis siyang tumayo. Yumuko. Pagbati sa dalawang senior brother. Pagkatapos ay nagmamadaling nagsalita. Ngayon, inimbitahan ko kayong dalawa rito dahil may gusto akong hilingin sa inyo. Junior Sister, sabihin mo lang. Huwag kang mahiya. Sa ibang lugar, si Austin Cloud ay nagbabasa ng Junior Sister Cultivation sa kanyang kamay. Immortal Grade. Tunay na Immortal Grade. Sa ibang lugar, si Melody Swordheart ay sinusuri siya. Naisip niya, si Senior Brother Austin, itinatago ba niya ang kanyang lakas? Subukan natin para malaman. Ang instinctive reaction ay hindi magsisinungaling. Pag-iisip nito, agad siyang umatake. Na nagpaiwas at nagpamura kay Austin Cloud. Nagtataka siyang nagtanong, Junior Sister, anong ginagawa mo? Patuloy na umatake si Melody Swordheart. Matalas ang kanyang mga mata. Senior Brother Austin, hayaan mo akong tingnan. Hindi lamang siya mag-isa, kundi may anino pa ng dalawa pang tao. Magpapakita ka ba ng butas sa ilalim ng emergency situation? Sabay na nagsalita sina Jiang Do at Wang Gang. Pasensya na. Senior Brother Austin, nandito kami. Huwag ka nang umasang makakatakas. Napalibutan si Austin Cloud ng tatlong tao. Naiinis siyang nag-isip. Hindi ba? Ganito kahanda. Nagngalit siya ng ngipin. Biglang lumapit kay Melody Swordheart, na nagpamula sa dalaga. Junior Sister, bakit ang kakaiba ninyo ngayon? Sumagot si Melody Swordheart. Senior Brother Austin, pinaghihinalaan kita. Hindi pa niya natatapos ang sasabihin. Itinuro na ni Jiang Do ang langit. Malakas na nagsasabi, tingnan ninyo. Sa langit, lumitaw ang clone ni Austin Cloud kasama si Star Sparrow at White Tiger. Nagkagulo ang ibang mga disipulo. Ito ang ancestor ng Asher Cloud Sword Sect. Wow! Ang astig. Nagsalita ang clone. Sa pagkakataong ito, napahamak ang sekta. Sinasadya kong gamitin ang True Spirit para magpakita at tumulong. Ang Demon Sect ay marahas at walang awa. Umaasa akong magsisikap kayo sa paglilinang. Papatayin ang mga demonyo, at ipapakita ang dangal ng tamang landas. Sabi niya, pagkatapos ay umalis. Malinaw. Nagbibigay pugay sa ancestor. Nawala ang tapang ni Melody Swordheart dahil sa misteryosong paglitaw na iyon. Hindi kaya, mali ang iniisip ko. Sa panig na ito, bumantong hininga si Austin Cloud. Phew, delikado talaga. Mabuti na lang at nakapaghanda na ako kanina pa. Ang substitution talisman na nakuha ko mula kay Zemo ay talagang epektibo. Sa susunod,
Kailangan kong humingi pa sa kanya. Nag-inat siya. Sa ganitong paraan, makakapagpahinga na rin ako. Hindi pa nga ako humihingi ng leave. Pero may utang na sa akin ang sect master ng kalahating leave. Sa pagkakataong ito, sakto, magpapahinga ako ng husto. Mula sa langit, umalingaw-ngaw ang boses ng isang tao. Tahimik, lumitaw si Elder Guo. Dala ang balita, may mahalaga akong kailangang ipahayag. Binuksan niya ang isang rolyo ng papel at nagsimulang magbasa. Ang kompetisyon sa loob ng sekta ay natapos na. Ang sect master at ang mga elder ay nag-usap na. Ngayon, ipapahayag ang mga disipulong napili para kumatawan sa ating sekta sa Heavenly Prodigy Assembly. Ang unang pangalang binanggit ay nagpatigagal kay Austin Cloud. Austin Cloud. Natigilan si Austin Cloud. Nauutal na nagsalita. Ang Heavenly Prodigy Grand Meeting, hindi ito laro. Master, tingnan ninyong mabuti. Ang kanyang isip ay pagod. Lubog sa matinding pagkalito. Huwag naman. Kakataboy ko lang sa Demon Sect. Kailangan ko na namang mag-opisina. Diretsahang ipinakita ni Guo ang listahan. Tama, ang unang pangalan ay ikaw. Ang listahan ng mga kalahok sa Heavenly Prodigy Grand Meeting, Austin Cloud. Melody Swordheart, Jiang Du, Wang Gang. Matigas siyang nagtanong, bakit kailangan kong pumunta? Nasa ikawalong antas lamang ako ng Spirit Palace Realm. Patuloy na gumamit ng makatwirang mga salita si Austin Cloud kasama ang kanyang takot na mukha. Ganito ka ina, hindi ba't sa unang round pa lang ay matatanggal na ako? Mapapahiya ang sekta. Kitang-kita ang galit sa mukha ni Guo. Nakapamayaiwang siya. Nagtatanong, bakit? Hindi mo alam? Nagulat si Austin Cloud. Pansamantalang umiwas. Ito, hindi ko alam. Sumagot si Guo. Kung gayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Noong napahamak ang sekta, ikaw, bilang isang core disciple, ano ang ginawa mo? Ang mga sumunod na salita ni Guo ay matinding tumama kay Austin Cloud. Dahil noong napahamak ang sekta, wala kang ginawa, maliban sa pagtakas. Natutulog ka. Ito ang pagkakataon mo para makabawi sa iyong kasalanan. Ganoon na. Pagod siyang nag-isip. Ano ba ang ginawa ko? Kung sasabihin ko, magugulat kayo, Master. 3 araw pagkatapos, tiningnan siya ng ibang mga disipulo. Nagsasalita, Senior Brother Austin ay 3 araw at 3 gabi nang nakahandusay dito. Nagbulungan sila. Si Senior Sister Melody Swordheart at ang ibang mga senior brother na kalahok sa kompetisyon ay paspusang nagsasanay. Siya lamang ang nagpapakasawa sa sarili. Sumingit ang isa pa. Noong narinig kong kahit si Senior Sister Melody Swordheart at ang iba pa ay nagsisikap na lumaban para sa sekta. Natutulog pa rin siya. Huwag mo nang tingnan. Mas mabuti pang dalhin na natin agad ang estatwa ng ancestor sa plaza. Hindi ko inaasahan. Sa pagkakataong ito, ang ancestor ay bumaba para tulungan ang sekta. Ang buong sekta, pataas at pababa, ay nagpapasalamat sa ancestor. Espesyal na pinagawa ulit ng estatwa para sa ancestor. Talagang umaasa kaming malalaman ng ancestor ang aming taus-pusong pasasalamat. Nakahiga si Austin Cloud sa lupa. Naiinis na nag-iisip. Haha, alam ko na. Salamat. Ha, biglang iminulat niya ang mga mata. Ang mukha ni Melody Swordheart ay lumitaw sa harap niya. Ngumiti ang dalaga. Senior Brother Austin. Umupo siya. Inilahad ng dalaga ang kamay. Mamaya, aalis na tayo papunta sa Star Heaven Sect. Hindi ka pa ba maghahanda? Akmang hahawakan na niya ang kamay nito. Pagkatapos ay mabilis na tumayo. Nag-inat, lumingon, lumakad. Junior sister, mauna ka na. Ha, seryosong sumagot si Austin Cloud. May mahalaga pa akong kailangang gawin. Iniwan si Melody Swordheart na naguguluhan. Pumunta si Austin Cloud sa lupain ni Elder Wenjian. Si Elder Wenjian ay masakit ang ulo. Galit na nagngangalit ang ngipin. Ang aking dahong pao. Ang aking Tai Guanyin. Ang aking dongding ulang. Sinulyapan ni Elder Wenjian si Austin Cloud nang bumaba ito mula sa itaas. Sect Master. Pinaalalahanan niya ang Sect Master. Ang mahalagang bagay, hindi mo nakalimutan, di ba? Ang bagay na iyon, syempre hindi ko nakalimutan. Nagngalit ang ngipin si Austin Cloud. Hindi tama, kailangan ko. Naglabas siya ng isang nameplate, kung saan nakasulat ang 3 salitang, 7 Heavens Live. Pagkatapos ay nasa sabik na nagsalita, magpahinga bilang kapalit, 7 Heavens Live. Medyo nagulat, medyo naiinis si Elder Wenjian.
Naisip niya, huwag mo nang isipin. Ikaw na hindi nag-o-overtime. Saan ka kukuha ng pahinga? Ipinakita ni Austin Cloud si Zuan Yin. Ngunit ang aking spirit beast, nag-overtime. Hinawakan ni Elder Wen Jian ang ulo. Nagngangalit ang ngipin. Sumasagot, sige na. Kung gayon, bibigyan ko ang iyong spirit beast ng 7 araw na leave. At ikaw ang sasali sa Heavenly Prodigy Grand Meeting. O kaya naman, kunin mo ang 7 araw na pahinga. Pagkatapos sumali sa kompetisyon, hanapin mo ako para ipagpalit. Kahit gamitin mo pa ang Cloud Heart para suhulan ako. Malakas siyang nagsabi. Tapos na ang usapan. Walang nang negosasyon dito. Ano? Mahigpit na ikinuyom ni Austin Cloud ang kamao. Galit na sumagot, Sect Master, huwag mo akong pilitin. Pagkatapos ay naging duwag. Niyakap ang binti ni Elder Wen Jian. Sect Master, nakikiusap ako sa iyo. Tinakpan ni Elder Wen Jian ang mukha. Munting Austin, sa pagkakataong ito. Pinapanta kita, sa totoo lang. May sarili rin akong pakay. Lumapit siya sa kanya. Nagsalita ng may seryosong tono. Sa lahat ng core disciple, ang iyong cultivation lamang ang laging hindi umuunlad. Minsan, naghinala pa akong sinasadya mong pigilan ang iyong realm. Ngumiti si Austin Cloud. Pinagpapawisan ng mukha, habang iniisip, hindi ba? Hindi kaya, nahulaan na niya. Ipinag-cross ni Elder Wen Jian ang mga braso. Nagpatuloy sa pagsasalita. Ang mga sinabi niya ay nagdulot ng matinding tensyon kay Austin Cloud hanggang sa pagpawisan. Ngunit nang makita kitang ganito kagaling, siguro nag-iisip lang ako ng sobra. Seryosong nagpatuloy si Elder Wen Jian. Sa Heavenly Prodigy Grand Meeting na ito, ang mananalo ay makakakuha ng susi sa libingan ni Emperor Mai Yuchen. May hindi mabilang na mga secret treasure doon na maaaring magpalakas sa sekta ng hindi mabilang na beses. Kabilang doon, may isang secret treasure na sabi-sabi ay maaaring makatulong sa isang tao na malampasan ang heavenly tribulation ng walang anumang pinsala. Ang mga huling salita ay nakaagaw ng pansin ni Austin Cloud. Naisip niya, malampasan ang heavenly tribulation. Mukhang sulit subukan. Ang aktibidad ng Demon Sect ay lalong dumarami. Sa hinaharap, mahirap kung maiiwasan ang pagkilos. Katulad sa Peach Blossom Spring. Sa oras na iyon, sa kaunting pagkakamali, maaaring masira ang realm, na magdudulot ng heavenly tribulation. Nagpatuloy si Elder Wen Jian. Sa madaling salita, ang pagsalakay na ito ng Demon Sect ay nagdulot ng malaking pinsala sa vital chi ng Sword Sect. Kailangang ayusin ito, kung kayong ilang tao ay makakamit ang unang pwesto. Maging para sa inyong sarili o para sa sekta. Parehong magandang bagay iyon. Siyempre, ang premise ay kailangang tiyakin ang inyong kaligtasan. Lamambat ang mukha ni Elder Wen Jian habang nagpapatuloy. Kayo ang bihirang lakas ng sekta. Sa oras ng kompetisyon, huwag kayong magpapadalos-dalos. Ngumiti si Austin Cloud. Alam ko na, Sect Master. At saka, ang 7 Heavens Leave, huwag ninyong kalimutan. Ha, sabi niya. Pagkatapos ay mabilis na umalis. Iniwan si Elder Wen Jian na galit na sumisigaw. Alam ko na, bata ka. Si Elder Lan at ang iba pa ay malapit nang umalis. Hindi ka pa ba pupunta? Tara na, Sect Master. Sa kabilang banda, sina Jiang Du, Melody Swordheart, at Guo ay nag-uusap tungkol sa kanya. Senior Brother Austin, hindi kaya hindi na siya darating. Hindi siguro. Nang ahas siya. Sakto namang bumaba si Austin Cloud sa tabi ni Guo. Ngumiti siya. Come up away, you. Nandito na pala ang lahat. Pasensya na. May ginawa lang akong personal na bagay. Nagsalita si Guo. Binibigyang diin ko ulit. Sa Heavenly Prodigy Grand Meeting sa pagkakataong ito. Inalis na ang patakaran na hindi dapat saktan ang buhay ng iba. Si Hallmaster Lan na kasama ay maaari lamang maging tagapagtanggol sa tabi. Hindi maaaring sumali sa laban. Sa oras ng kompetisyon, kailangan ninyong unahin ang inyong kaligtasan. Tandaan ninyo ba? Ngumiti si Melody Swordheart. Tandaan ko na. Inakbayan ni Guo si Austin Cloud. Ulong. At ikaw, bata ka, may ilang bagay akong gustong sabihin sa iyo ng pribado. Hindi naman para hindi ka sumali sa kompetisyon ng walang bayad. Naglabas siya ng isang libro. Ang pamagat nito ay, Maoy 2 Special Side Story Collection. Ito, limitadong side story collection. Namula si Austin Cloud. Nasa sabik na tinanggap ang libro. Master,
Noon, nagkamali po ako sa paghusga sa inyo. Hindi ko inaasahan na isa pala kayong mabuting tao. Ipinag-cross ni Guo ang mga braso. HMPH. Bakit ang papuring ito ay parang kakaiba? Ha, si Master ay naglalaan pa rin ng talento. Nakatuon sa pagsusulat. Pagkatapos ng kompetisyon, babalik ako, si Master ang magbibigay sa akin ng pagsusuri. Maraming salamat, Master. Pinanood ni Guo ang mga taong ito na umalis. Hindi na maaga. Elder Lan, umalis na kayo. Elder Gu, mag-ingat kayo. Ang Heavenly Prodigy Grand Meeting ay may kinalaman sa kinabukasan ng Azure Cloud Sword Sect. Mula sa lupain ng Tsaa, tumingala si Elder Wen Jian sa langit. Bumubulong. Sa pagkakataong ito, kailangan kong ipaubaya sa inyo. Pumunta si Guo sa lupain ng Tsaa. Nagsalita kay Elder Wen Jian. Sect Master, ang emergency meeting ng Immortal Sect Alliance, tila may kinalaman sa pagsalakay ng Demon Sect sa pagkakataong ito. Kumunat ang noo ni Elder Wen Jian. Alam ko na, agad akong pupunta sa Secret Realm ng Immortal Sect Alliance. Dark Moon Realm. Dumating na si Elder Wen Jian. Nagsalita, paumanhin, mga kasama. Sa paghihintay, sumagot si Sect Master Haiwu Liang ng Vast Sea Sect. Ayos lang. Ang pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman din naman sa iyo. Magsimula na tayo. Nagtatakang nagtanong si Elder Wen Jian. Ako, nagpatuloy siya. Noong araw na iyon, ang hudyat ng tulong na ipinadala mo sa Immortal Sect Alliance, sa totoo lang. Muntik nang mahadlangan ng especially iya ng Demon Sect. Ito ang imahe na nakuha ni Elder Feng gamit ang soul tracing technique pagkatapos ng pangyayaring iyon. Nagmamadaling lumipad ang disipulo ng Azure Cloud Sword Sect. Hindi maganda. Ang Azure Cloud Sword Sect ay inaatake. Kailangan ng agarang tulong mula sa alyansa. Bigla siyang may nakita. Huminto. Nagsalita. Kakayo. Bakit kayo nandito? Nagtanong ang isa pa. Anong nangyari? Nagmamadaling sumagot ang disipulo. Ang Azure Cloud Sword Sect ay inaatake ng Demon Sect. Napakadelikado. Hindi pa niya natatapos ang sasabihin. Tumalsik na siya. Kailangan kong agad na ipaalam. Ngumisi ang isa pa. Hindi ka makakaalis. Sakto namang dumating ang iba pang miyembro ng alyansa. Matapang. Sino ang nangahas na pumatay ng disipulo ng ating alyansa? Binasag ng taong iyon ang Jade Tube na naglalaman ng balita. Napatikim. TSK. Nakakainis. Pagkarinig ni Elder Wen Jian sa kwento. Hindi may iwasang mag-alala ang kanyang mukha. Napakalalim na pala ng pagpasok ng puwersa ng Demon Sect. Sumingit si Sect Master Yan Lei ng Flame God Sect. Kung hindi dahil nagkataong nakita ni Elder Feng noon. Ang disipulong ito ay namatay na ng walang anumang bakas. Nasira ang liham ng tulong. Lalong napahamak ang Azure Cloud Sword Sect. Nagpatuloy si Haiwu Liang. Sayang. Magulo ang spiritual energy sa lugar. Hindi malaman ang itsura ng taong iyon gamit ang soul searching technique. Ngunit batay sa reaksyon ng disipulo bago mamatay. Malamang na mataas ang ranggo ng taong ito. Tinapos ni Elder Wen Jian ang kanyang sinabi. Ibig sabihin, ang especially iyang ito, malamang ay nasa isa sa atin. Ang pagbabalik ng Demon Sect ay mas mabilis kaysa sa inaasahan natin. Malaki ang posibilidad na nakahalo na sila sa mataas na pamunuan ng isang sekta. Sumingit ang Sect Master ng Ghost Gate Sect. Kung lahat ng disipulo ng mga sekta nakalahok sa Heavenly Prodigy Grand Meeting ay nakaalis na. Kailangang mag-ingat ng husto ang lahat ng grupo. Huwag hayaang makahalo ang especially iya ng Demon Sect. Bukod pa rito, ang Heavenly Prodigy Grand Meeting sa pagkakataong ito ay may kinalaman sa susi sa libingan ni Emperor Mai Yuchen. Hindi maaaring magkaroon ng anumang pagkakamali. Sumagot ang isa pa. Huwag kang mag-alala. Sa Grand Meeting sa pagkakataong ito, gagamit ng espesyal na paraan ang Star Heaven Sect para suriin ang pagkakakilanlan ng mga kalahok. Para maiwasan ang pagpasok ng Demon Sect, nagpatuloy si Sect Master Sushing ng Star Heaven Sect. Ang ibang mga sekta ay kailangan ding magsagawa ng mahigpit na pagsisiyasat sa sarili. Mabilis na mahuli ang especially iya. Putulin ang panganib sa hinaharap. Sana nga, sa kabilang banda, sa langit, may ilang guhit ng liwanag. Sila sina Austin Cloud at ang ibang mga disipulo ng Azure Cloud Sword Sect. Nagngangalit ang ngipin ni Jiang Du. Pinagpapawisan ng mukha, 2 araw at 1 gabi nang lumilipad. Bakit hindi pa rin tayo nakakarating sa Star Heaven Sect?
Lumingon si Elderlan. Ipinaliwanag sa kanya. Noon, ang Star Heaven Sect ay isa lamang maliit na sekta sa isang malayong lugar. Mas mahirap puntahan kaysa sa ibang malalaking sekta. Hanggang sa si Sect Master Sushing ang namuno. Saka lamang umangat ang Star Heaven Sect bilang pangalawang pinakamalakas na sekta sa East Wasteland. Ngunit ang lokasyon ng kanilang sekta ay hindi kailanman nagbago. Kaya't ang mga sektang kalahok sa kompetisyon ay kailangang umalis ng maaga. Ngunit sa unahan ay ang Wangdo City. Ang pinakamalaki at pinakasikat na lungsod sa loob ng daan-daang milya dito. Magpapahinga tayo ng isang araw. Bukas na tayo magpapatuloy. Naisip ni Melody Swordheart. Sakto, gamitin natin ang pagkakataong ito. Gabi na sa isang silid sa inn. Si Austin Cloud ay maaga nang nakabalot sa kumot. Iniisip, isang araw na pahinga na may sahod, kahit sino pa iyan. Huwag ninyo akong pigilang matulog ng mahimbing. Isang katok sa pinto ang direktang gumising sa kanya. Tok, tok, tok. Galit na sumagot si Austin Cloud. Sino iyan? Masayang ngumiti si Melody Swordheart. Ako ito. Gusto kong bumili ng ilang cultivation materials. Gusto kong tanungin kung gusto mong sumama. Senior brother. Para sa pamamasyal. Sinadya niyang magpalit ng bagong damit. Masiglang nagpatuloy. Ito ay personal na lakad. Hindi ito overtime. Ang sabi ni Ryan. Yayain daw si Senior Brother Austin palabas. Pagkatapos ay gamitin ang pagkakataon para humingi ng gabay sa sword techniques kay Senior Brother Austin. Ang talino ko talaga. Nanginginig sa galit na sumagot si Austin Cloud. Junior sister, hindi sa ayaw kong sumama, kundi bigla akong nagkasakit. Ubo, bukod pa rito. Malubha ang sakit ko. Napakaseryoso. Ubo, para maiwasan kitang mahawa. Sa buong araw na ito ng pahinga. Mas mabuti pang huwag na tayong magkita. Malamig na nagtanong si Melody Swordheart. Ganoon ba? Kung gayon, hahanap na lang ako ng iba. Nagpatuloy siya sa pang-aakit, ngunit bilang nangunguna sa sect assembly sa pagkakataong ito. Mayroon akong isang slot na maaaring mag-exempt sa isang core disciple mula sa trabaho sa loob ng 3 buwan. Ang slot na ito, hindi ko alam kung kanino ibibigay. Nakakainis talaga. Natigilan si Austin Cloud sa sinabi niya. Mabilis na bumangon si Austin Cloud. Kumpara sa pagsama kay junior sister. Ano ba naman itong kaunting sakit ko? Mabilis na lumingon si Melody Swordheart. Pumalakpak, nasa sabik na nagtanong. Talaga, nag-aapoy ang mga mata ni Austin Cloud. Naisip niya ang napakahabang 3 buwang bakasyon. Matigas siyang sumagot. Syempre, ang 3 buwang napakahabang bakasyon, kailangan ko itong makuha. Junior sister. Huwag kang mag-alala. Sa mga lansangan ng Wangdo City, may nagtitinda. Tingnan ninyo. Pinakamataas na kalidad na Great Emperor Pill. Isa pang nagtitinda. Ang balahibo ng Phoenix na ito ay bigay ng isang immortal. Bagong espada mula sa Creation Pavilion. Naglilibot si Melody Swordheart sa mga tindahan ng pagkain. Nagniningning ang kanyang mga mata. Wow, gusto ko rin ito. Hawak ni Austin Cloud ang isang tumpok ng merienda. Pagod na nagsalita, hindi ba't bibili tayo ng cultivation materials? Ngumiti si Melody Swordheart. Ito, ang cultivation materials. Kailangan ng kalidad, hindi dami. Kung sa pagkakataong ito ay makakahanap tayo ng magandang kalidad na materyales. Tulad ng hugis espadang bato na iyon. Napakaganda. Tama ba ako, senior brother? Kaya pala inimbitahan mo akong lumabas, ang pahiwatig, pwede bang mas malinaw pa? Junior sister, inilapag ni Austin Cloud ang bag ng mga gamit. Sinabi niya sa sarili, para sa mahabang bakasyon, hayaan na. Junior sister, ngayon, kukunin ko na. Hindi pa niya natatapos ang sasabihin. Nagbago na ang kanyang ekspresyon. Naging mas maingat. Hinawakan ni Austin Cloud ang kamay ni Melody Swordheart. Nagulat ang dalaga. Magkaharap sila. Namula si Melody Swordheart. Senior brother Austin, ikaw. Bumulong si Austin Cloud sa kanyang tainga. Huwag kang magsalita, may nakatitig sa atin. Agad na ginamit ni Melody Swordheart ang Asher Cloud Sword Technique. Mabilis na sinuri ng kanyang mga mata ang karamihan. Sa isang iglap, nakita na niya. Natagpuan ko na. Ang aurang ito, hindi kaya. Demon Sect. Mabilis siyang gumamit ng sword intent. Ngayon, bibigyan ko sila ng kaunting aral. Lumitaw ang hangin, na nagpatakot sa isang dumadaan. Anong nangyari? Hinawakan ni Austin Cloud ang kanyang kamay. Ha,
Ngumiti siya. Junior sister, huwag kang padalos-dalos. Kung kikilos ka rito, maraming inosente ang madadamay. Lumipat tayo sa ibang lugar. Sa labas ng Wangdo City, nag-uusap ang dalawang sumusunod. Ang napakalakas na sword chi kanina, sa isang iglap lamang ay nawala. Ilusyon ko lang ba iyon? Mukhang hindi pa tayo natutuklasan. Magpatuloy tayo sa pagsunod. Dito, maraming tao. Komplikado. Kapag umalis na sila sa lungsod, saka tayo kikilos. Tiningnan ni Melody Swordheart si Austin Cloud. Susundin ko lahat ang sinabi mo. Senior brother, may napansin siya. Mabilis silang dalawang umupo. Pinulot ang mga gamit na nahulog. Hindi nakalimutang humingi ng paumanhin sa isa pa. Paumanhin po, nakakahiya naman. Naabala ko kayo. Naabala ko kayo. Nagpatuloy sa pamamasyal si Austin Cloud kasama ang kanyang junior sister. Habang naglalakad, tumatawa siya. Mamaya, aayusin natin sila. Ngayon, mag-focus muna tayo sa pamamasyal. Tiningnan niya ito ng may kasabikan. Hindi pa ako tapos bumili. Hindi pa ako tapos bumili. Sa kabilang banda, may isang kumpol ng tao. Sa gitna ay umalingaw-ngaw ang mga sigaw. Manloloko, umalis ka na. Kung manggugulo ka pa rito, babaliin ko ang mga binti mo. Ano iyon? Tingnan natin. Isang lalaki ang nakaturo. Nagmumura sa isang babae. Nang ahas kang magdala ng basura sa sagradong bulwagan para manloko. Talagang ayaw mo nang mabuhay. Hawak niya ang isang estatwa. Umiiyak. Nagmamakaawa. Pakiusap. Tingnan ninyong mabuti ulit. Ang hawak ko ay isang family heirloom na bigay ng isang immortal sa aming mga ninuno. Kung hindi dahil sa malubhang sakit ng aking anak na babae na nangangailangan ng agarang panggamot. Hinding-hindi ko ito ibebenta. Bakit mo sinasabing basura ang bagay na ito? Lumapit si Melody Swordheart sa tabi niya. Pinagalitan ng lalaki. Kung ayaw mong bumili, ayos lang. Bakit kailangan mo pang mang-api ng iba? Sumagot siya. Fairy Melody. Malapit nang maganap ang Heavenly Prodigy Grand Meeting. Maraming disipulo ang kalahok sa lungsod kamakailan. Walang anumang kabaitan sa mukha ng lalaking ito nang akusahan niya ang babae. Sino ang nakakaalam kung especially iya ba siya ng demon sect? Sinasadyang gumamit ng peking bagay para manakit ng tao. Ang sinabi niya ay ikinainis ni Melody Swordheart. Sa buong Wangdo City na ito. Maliban sa isang batang babae na madaling maloko tulad mo. Palihim namang pinagmamasdan ni Austin Cloud ang estatwa. Walang bibili ng basurang ito. Patuloy pa rin sa pagmumura ang lalaki. Sa tingin ko, desperado na sa pera ang taong ito. Nang ahas pang magdala ng peking bagay sa sagradong bulwagan para manloko. Naisip ni Austin Cloud, ang bagay na ito, hindi pa tumitigil ang lalaki. Talagang hindi niya alam kung paano mabuhay. Sa tingin ko, siya mismo ang especially iya ng demon race. Nagulat siya, ngunit hindi ito peke. Pagkatapos ay ngumisi, nagtanong, kung may bibili, ano ang gagawin mo? HMPH, ang basurang ito, kung may bibili, agad kong tatanggalin ang karatula ng sagradong bulwagan. Agad na tinanong ni Austin Cloud ang babae. Ale, itong treasure na ito, magkano po ninyo ibinebenta? Siya, nang ahas siyang bumili talaga. Ngumiti siya ng masaya. Kasabay nito ay tumulo ang luha. Hanggat gusto ninyong bilhin. Kahit magkano po, pwede. Inabutan siya ni Austin Cloud ng isang bote ng gamot. Ang pill bottle na ito ay hindi gaanong mahalaga. Ngunit siguro makakagamot ito sa sakit ng inyong anak na babae. Ang halagang ito ay bayad ko sa inyong family heirloom. Ang bote ng gamot at ang halaga ay nakaagaw ng pansin ng mga dumadaan. Mabilis silang nagbulungan. Iyon ang simbolo ng Asher Cloud Sword Sect. Immortal Pill. Iyon ay immortal medicine. Umiyak sa tuwa ang babae. Naligtas na ang aking anak. Inalo siya ni Melody Swordheart habang patuloy siyang nagsasalita. Salamat, tagapagligtas. Salamat, tagapagligtas. Ngumiti siya ng may kasiyahan. Bumubulong. Senior Brother Austin. Lumingon si Austin Cloud sa masamang lalaki. Boss, ngumisi siya. Ang karatula, paano mo tatanggalin? Pagkatapos ayusin ang lahat, nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa. Nagtataka si Melody Swordheart. Senior Brother, bakit mo siya tinulungan kanina? Ang bagay na iyon, syempre dahil ako, si Senior Brother, ay may matalas na mata. Natuklasan kong ang treasure sa kamay niya ay isang magandang bagay. At ikaw, ngumiti siya. Tayo ay naglilinang. Kahit para lumayo sa mortal na mundo.
Hindi rin naman natin maaaring agad na putulin ang ugnayan. Talikuran ng pagiging tao. Hindi ba't ganoon ka rin? Senior brother, ang ganoong kaalagang pill, ibinigay mo pa sa kanya. Ngumiti si Austin Cloud. Sumagot habang hinahaplos ang kanyang ulo. Ang pill na iyon, ako mismo ang gumawa, hindi gaanong mahalaga. Ikaw, mag-ingat ka sa susunod. Huwag kang magpapaloko sa iba. Senior brother, ginugulo mo ang buhok ko. Inabot niya ang estatwa sa kanya nang may kasabikan. Ngunit nalito si Melody Swordheart nang tanggapin ito. Ito, para sa iyo. Hawak niya ang estatwa. Sa salamat, senior brother. Pagkatapos ay ginamit ang isang spell para suriin ito. Kahit gumamit ng probang eye technique, mukhang ordinaryong manika lang ito. Hindi kaya naloko ang ninuno niya. Ngumisi si Austin Cloud. Hindi siya naloko. Ang bagay na ito ay talagang isang bihirang sword intent puppet. Mahirap hanapin. Sword intent puppet, iminungkahi niya. At mabilis na sumunod si Melody Swordheart. Subukan mong ipasok ang iyong sword intent sa loob ng puppet na ito. Sa loob. Siguro may lihim na sword technique. Tanging ang mga bihasa lamang sa sword intent ang makakaunawa nito. Nakita niya ang nakatago sa loob. Ito, mga letra ang pumalibot sa kanya, na nagpabulalas kay Melody Swordheart. Napakagandang sword technique. Nagsimula siyang umunawa. Ito ang regretful sword art. Naisip ni Melody Swordheart. Senior brother Austin, napakagaling. Sa isang sulyap lang, nabasa na niya ang sikreto ng manikang ito. Nagtanong siya, gusto mong subukan ang lakas ng bagong sword technique na ito? Lumabas tayo ng lungsod. Oras na para turuan ng leksyon ang mga buntot na sumusunod sa atin. Nang makaalis na sila sa lungsod, malakas niyang sinabi sa mga iyon. Lumabas na kayo. Lumitaw ang dalawang sumusunod. Ganap na minamaliit siya. Bata, kung matalino ka, iwan mo ang babaeng iyan at ang mga mahahalagang bagay. Kami, hindi ka namin papatayin. Kung hindi, mabilis na inihagis ni Austin Cloud ang mga gamit sa lupa. Sige, mabilis siyang umalis. Iniwan si Melody Swordheart na mag-isa. Kung hindi kayo lalayo ng kaunti, magsisisi kayo. Ha, mukhang magaling. Pero isa lang palang duwag. Ha, nakakatawa. Hindi kaya matatakot pa tayo sa isang babae. Nagngalit ang ngipin si Melody Swordheart. Masyado na kayong nagpapakasaya. Nag-ingat ang dalawa nang makitang gumamit ng sword technique ang dalaga. Kuya, hindi madaling kalabanin ang babaeng iyan. Sabay tayong sumugod. Gumamit ng technique si Melody Swordheart. Regretful sword art heavenly punishment. Ang dugo nila ay humalo sa kanyang sword strike. Nagpatuloy siya sa paggamit ng pangalawang technique. Regretful sword art bewitching moon. Namatay ang dalawa nang walang natirang katawan. Isang malaking itim na butas na lamang ang naiwan sa lupa. Nagsalita si Melody Swordheart. Senior brother Austin. Ang sword technique na ito, napakalalim talaga. Pakiramdam ko, kailangan ko pa ng karagdagang panahon para lubusang maunawaan ito. Sumagot siya mula sa kabilang panig. Ikaw at ang sword technique na ito, napakabagay ninyo sa isa't isa. Dahil bago mo palang natutunan kaya hindi ka pa sanay. Sa iyong talento, junior sister, pagbalik mo at magsanay pa ng ilang beses. Lubusan mo na itong mauunawaan. Tiningnan siya ni Melody Swordheart na may nagniningning na mga mata. Ang mukha ay puno ng paghanga. Senior brother Austin, napakalakas talaga. Gaano kaya kalaki ang agwat sa pagitan namin? Iba naman ang naisip ni Austin Cloud. Sa pagkakataong ito, napakaswerte. Hindi ko inaasahan na makakakuha ako ng ganitong sword technique nang walang kahirap-hirap. Sa pagkakataong ito, siguradong pipiliin ako ni junior sister. Kinontrol ni Austin Cloud ang aura. Batay sa pagbabalik ng alaala. Ito ang spiritual energy na nakatago sa sword intent puppet na iyon. Pinagmasdan niya ito. Noon, ito ay isang mapa na konektado sa alaala tungkol sa babaeng iyon. Bumulong siya. Mukhang may sadyang nagtago ng mapang ito sa loob ng sword intent puppet. Hindi kaya, isang immortal. Nasa tabi rin niya si Zuan Yin. Pinagmamasdan ang mapa. Ang mapang ito ay nagtuturo sa isang lugar sa East Wasteland. Zuan Yin. Alam mo ba? Oo. Hinaplos niya ang ulo ng bata gamit ang isang kamay. Habang ang isa naman ay mabilis na pinunasan ang mga iyon. Hayaan na. Ngunit ang mga tusong planong ito, ano ang kinalaman nito sa akin? Mabilis na umakyat si Austin Cloud sa kama. Nagkumot.
Ang pamamahinga ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Sa labas, muling umalingaw-ngaw ang katok sa pinto, na nagpanggalit sa ngipin ni Austin Cloud sa galit. Senior Brother Austin, nandyan ka ba? Malakas siyang sumagot. Wala, tulog na ako. Ngumiti si Jiang Do. Sumingit si Wang Gang. Tinanong na namin si Junior Sister Melody Swordheart. Hindi ka pa raw tulog. Ganito kasi, Senior Brother Austin, sa tulong mo sa amin sa Mountain River Map, hindi pa kami nakakapagpasalamat. Kaya gusto naming personal na magpasalamat. Matigas pa ring tumanggi si Austin Cloud. Sige na, hindi na kailangan ng formalidad. Palem, matulog na kayo ng mahimbing. Nagpatuloy si Wang Gang sa pagsasalita. Sa totoo lang, mula nang sumalakay ang Demon Race noon, napagtanto naming dalawa na mahina pa ang aming cultivation. Kaya tumaasa kami, bago magsimula ang Heavenly Prodigy Grand Meeting. Pagkatapos ay nag-aalangang nagmungkahi, maaari mo ba kaming turuan ng kaunting talisman techniques? Senior Brother Austin, ang sumunod na kondisyong ibinigay nila ay nakaagaw ng kanyang interes. Sa hinaharap, anumang misyon ang ayaw mong gawin. Senior Brother, maaari mong ipasa sa amin lahat. Gagawin namin ito para sa iyo sa isang iglap. Agad na binuksan ni Austin Cloud ang pinto. Nagtanong, sinabi ninyo, anumang misyon? Tumango silang dalawa. Nawala si Austin Cloud sa isang iglap, na nagpagulat kina Jiang Do at Wang Gang. Talisman techniques. Tama, hintayin ninyo ako sandali. Bumalik siya halos agad. Dala ang isang libro, na lalong nagpagulat sa dalawa. Nagsalita si Austin Cloud. Ito, isang bagay na napulot ko lang sa isang sinaunang guho noong lumabas ako para magsanay. Naisip niya, sabi ni Zemo. Ito raw ang pinakamagandang spirit talisman scripture na hawak niya. Siguro sapat na ito para paalisin sila. Ang kulay lila ay galit na gustong magmura. Bata ka, masusing tiningnan ni na Jiang Do at Wang Gang ito. Hindi nila maiwasang humanga, napakahiwaga. Ang paggawa ng spirit talisman na ito, hindi nangangailangan ng materyales, kundi iginuguhit sa ere. Ang talisman daw ay isang pambihirang landas. Inaagaw ang paglikha ng langit at lupa. Pumapasok sa hiwaga ng araw at buwan. Pagkatapos mabuo ang talisman, mahirap itong tanggapin ng mga Diyos at demonyo. Nagbago ang pakiramdam ni Austin Cloud. Hindi ba? Malapit na naman akong mag-breakthrough. Mabilis niyang binuksan ng malapad ang pinto. Tumahimik ka. Medyo kakaiba ang kanyang katawan. Nagsalita siya. Ito ang treasure scripture para sa inyo. Ngunit hindi inaasahan ni Austin Cloud. Mula sa kanyang kamay ay lumabas ang isang talisman. Patungo kina Jiang Do at Wang Gang. Binalaan niya sila. Mag-ingat. Nahihirapang sinalag ni na Jiang Do at Wang Gang ang atake. Napakalakas. Gumalaw si Austin Cloud. Pagod siyang sumigaw. Destroy ang talisman. Sa wakas, nawala ito. Napanganga sina Jiang Do at Wang Gang. Hindi makapaniwala. Pagod na naisip ni Austin Cloud. Ang treasure scripture na ito, talagang may kakayahan. Sa hindi sinasadyang pakikinig ng 2 o 3 pangungusap. Umupo siya sa lupa. Muntik ko nang maunawaan ang great daw ng talisman. Delikado. Inasar siya ng kulay lila. Hihi. Iyon ang iyong likas na talento. Huwag mo akong sisihin. Nauutal na nagsalita ang dalawa. Mabilis na lumingon si Austin Cloud sa kanila. Senior Brother Austin, ang spirit talisman na basta mo lang iginuhit, hindi inaasahang ganoon kalakas. Pareho silang nakatingin sa kanya ng may pagsamba. Malinaw na may talento siya sa talisman daw. Pero diretsahan niyang ibinigay sa amin ang heaven-reaching treasure scripture. At ayaw pang makinig sa nilalaman ng treasure scripture. Maniniwala ka ba sa akin? Talagang ayokong makinig. Ngumiti siya. Nagpatuloy sa pagdadahilan. Limitado ang aking talento. Ito ang spirit talisman na ginamit ko ang lahat ng aking lakas para iguhit. Ubo. Siyempre. Hindi pa rin pwede. Medyo hindi maganda ang pakiramdam ko. Kaya matutulog na ako muna. Ang pag-unlad ng talisman daw sa hinaharap, nakasalalay na sa inyong lahat. Pagkasabi nito, isinara niya agad ang pinto. Iniwan ang 2 tao sa labas na nagtataka sa isa't isa. Si Senior Brother Austin, nagkasakit ba? Hindi kaya, may nangyari. Sa loob, nag-iisip si Austin Cloud. Mabuti na lang. Sa pagkakataong ito ay napigilan ko. Walang panganib. Ang Heavenly Prodigy Grand Meeting sa pagkakataong ito, kailangan kong mabilis na mag-isip ng paraan para malampasan ang Heavenly Tribulation.
Ngayon, pagod na ako. Magpapahinga muna ako ng mabuti. Natulog siya mula nang mataas pa ang kandila hanggang sa maubos ito. Sa labas, umalingaw-ngaw ang tawag. Senior Brother Austen. Ayos ka lang ba? Nag-aalala si Melody Swordheart. Bakit walang reaksyon? Sabi ni Jiang Du. Senior Brother Austen ay nagkasakit. Naalala niya ang nangyari noong nakaraang araw. Hindi kaya, ang sinabi niya noon na malubha siyang nagkasakit, totoo lahat iyon. Nag-aalalang bumulong. Binuksan na niya ang pinto. Kung sakaling hindi pwede, kailangan kong tingnan. Nagulat ang dalaga. Si Austen Cloud ay nakahiga sa kama. Ngunit pakiramdam niya ay napakahina nito. Mabilis siyang lumapit sa kanya. Senior Brother Austen. Senior Brother Austen. Kumusta ka na? Walang tigil niyang inaalog si Austen Cloud. Bakit walang reaksyon? Napakahina pa ng spiritual energy. Noon pa, may internal injury na siya sa Peach Blossom Spring. Sa totoo lang, masyadong mahimbing ang tulog ni Austen Cloud. Bukod pa rito, kakatapos lang niyang gumamit ng talisman seal para supulan ang cultivation. Inalalayan siya ni Melody Swordheart. Senior Brother Austen, agad kitang gagamutin. Ngayon, hindi na angkop ang ordinaryong paraan ng paglilipat ng spiritual energy. Ngayon, iyon na lamang ang paraan. Ngunit namula siya, marahang hinawakan ang labi. Pagkatapos, tumingin sa labi ni Austen Cloud. Inalis ni Melody Swordheart ang pag-iisip na iyon. Mas mahalaga ang pagliligtas ng tao. Melody Swordheart, ano ba itong kung ano-anong iniisip mo? Lumapit siya. Senior Brother. Malapit nang dumampi ang kanyang labi kay Austen Cloud. Naguguluhang tiningnan ni Austen Cloud ang mukha ng kanyang junior sister na malapit na malapit. Junior sister, anong ginagawa mo? Agad na nahihiyang umatras si Melody Swordheart. Tinakpan niya ng dalawang kamay ang kanyang mukhang namumula hanggang sa umuusok. Nauutal. Senior Brother, ako, nag-aalala. Nahihiyang nag-aalala si Melody Swordheart. Nahihilo. Paano na ito? Nakakahiya. Nang makita ang anyo niya. Napangiti si Austen Cloud nang may pagkaantig. Mukhang naniwala siya sa kasinungalingan ko. Akala niya malubha ang sakit ko. Si junior sister, napakamaalalahanin pa rin sa akin. Ganoon ang iniisip niya. Sa labas, tahimik siyang nagtitiis. Ngunit sa loob, masaya siyang sumasayaw. Ang 3 buwang pahinga ko, hindi na mababago iyon. Sa sandaling ito, nagsimulang umubo si Austen Cloud ng ilang beses. Ang mukha ay pagod, na nagpagulat kay Melody Swordheart na nahihiya. Nag-aalala siya. Senior Brother Austen, hindi mo na kailangang magtiis. Talaga bang ayos ka lang? Iwinagayway ni Austen Cloud ang kamay. Sumasagot, ayos lang ako. Ubo. Salamat sa iyong pag-aalala, junior sister. Tumingin siya sa ibang direksyon. Pagkatapos ay nagsimulang magsinungaling. Wala namang dapat ikabahala, magpahinga lang. Ayos na. Kinamot ni Austen Cloud ang ulo. Nagsasalita, mga 3 buwan, siguro pwede na. Ano? Naloko si Melody Swordheart sa kanyang palabas. Mabilis siyang pumayag. Senior Brother, magpahinga ka ng mabuti. Pagkatapos, mabilis na tumakbo palayo si Melody Swordheart na parang hangin. Namumula pa rin ang mukha. Hindi nakita iistorbohin pa. Tiningnan ni Austen Cloud ang mabilis na pagsasara ng pinto. Bumantong hininga sa kanyang kalooban. Phew, sa wakas, nakalabas na rin. Ang buhay ay parang isang dula. Lahat ay nakasalalay sa pag-arte. Sa sandaling ito, si Melody Swordheart na kakakasarado lang ng pinto ay hindi pa agad umalis. Naguguluhan ang kanyang isip. Anong nangyari? Mula kanina pa. Ang puso ko ay walang tigil na kumakabog. Mainit din ang noo ko. Hindi kaya. Kinagat ni Melody Swordheart ang labi. Gumawa ng isang conclusion. Nagkasakit ako. Gabi na sa higuan ng Wangdo City. Ang mga pakete ng gamot ay maingat na nakaimbak at nakaayos sa bawat estante. Nagmamadaling dumating si Melody Swordheart. Walang tigil siyang nagsasalita. Doktor, pakiramdam ko. May problema ang puso ko. Kapag umatake, walang tigil na kumakabog. Tingnan ninyo. Hindi kaya nagkasakit ako. Hinawakan ng doktor ang kanyang pulso. Ang sakit na ito ng binibini kapag umatake. May iba pa bang sintomas? Agad na sumagot si Melody Swordheart. Meron. Nag-aalangan siyang ikinwento ng may nahihiyang mukha. Mabilis ang paghinga. Namumula ang mukha. Mainit ang tainga.
Nahihirapang mag-isip. Sa huli, sinabi ni Melody Swordheart ng may katiyakan. Siguro, iyon ang mga sintomas. Pagkarinig ng doktor, malalim siyang nag-isip. Saan? Isang question mark. Ngumiti siya. Nagtatanong. Ang sintomas na ito ng binibini, kailan nagsimula? Hinawakan ni Melody Swordheart ang baba. Masusing sinusuri. Kamakailan lang nagsimula. Bukod pa rito, ang sakit na ito ay minsan meron. Minsan wala. Marami na akong nabasang mga kasulatan. Ngunit hindi ko pa rin mahanap ang dahilan. Medyo nauubusan na ng salita ang doktor. Kapag umatake ang sakit, karaniwan. Kailan? O kaya naman, kapag nakakaharap ng sino, saka nagkakaroon ng ganitong sitwasyon. Kumunat ang noo ni Melody Swordheart. Nag-isip, pagkatapos ay sumagot. Lumilitaw kapag nakakaharap ko ang isang senior brother na malapit sa akin at iginagalang ko. Nang marinig iyon ng doktor, tinakpan niya ang bibig. Tumatawa, na parang nauunawaan ang lahat. Oh, naiintindihan ko na. Nang marinig iyon ni Melody Swordheart, nakaramdam siya ng pagdududa. Doktor, alam ninyo ba ang dahilan ng sakit na ito? Commandant siya. Sumasagot, hindi ito sakit. Siguro, umiibig na kayo. Binibini. Agad na nagulat si Melody Swordheart. Itinuro ang sarili. Ano? Ito, paanong mangyayari? Samantala, si Austin Cloud ay nakapikit. Payapang nagpapahinga sa isang espasyo. Iyon pala ay ang consciousness space ni Austin Cloud. Hawak niya ang isang piraso ng papel. Ang inyong misyon ngayon ay, sabi niya sa kanyang 4 na Divine Beast, gamitin ang inyong likas na divine abilities para lumikha ng isang espasyo na espesyal para sa pamamahinga at pagpapagaling. Komportable, ngumiti siya. Ipinakita sa kanila ang disenyo ng lugar ng pamamahinga. Tungkol naman sa estilo, batay sa larawan sa papel na ito. Sumagot ang 4 na Divine Beast. Malinaw po, Master. Kaya't nagsimulang maghulma ng luwad si White Dragon. Si Divine Phoenix naman ay nagbubuga ng tubig para sa swimming pool. Ginamit ni Moon Tiger ang kanyang hangin para putulin ang mga puno sa gubat. Si Star Sparrow naman ay lumikha ng karagdagang mga bituin sa kalangitan. Pinapanood ang 4 na Divine Beast na masipag na nagtatrabaho. Sinabi ni Austin Cloud, kahit kaya ko rin itong gawin. Kung hindi ko kayo pagtatrabahuhin ng kaunti, pakiramdam ko ay nakakahiya. Kinausap niya ang sarili ng may pilit na ekspresyon. Mula nang hindi sinasadyang makuha ko sila sa Peach Blossom Spring. Hanggang ngayon ay ayaw pa rin nilang umalis. Sakto, pwede ko silang pagsanayin. Ituring na lang na bayad sa upa sa pananatili sa Peach Blossom Spring. Ilang araw na ang nakalipas. 2 lamang ang Divine Beast. Ngunit sinabi ni na Star Sparrow at Moon Tiger na sila raw ang reinkarnasyon ni Azure Emperor. Pagkatapos maitaboy ang Demon Sect, dinala pa nila ako sa silang tomb ni na White Dragon at Divine Phoenix. Masayang nagbigay-pugay si na White Dragon at Divine Phoenix. Nagbibigay-pugay, Master. Nagbibigay-pugay, Master. Kinamot ni Austin Cloud ang ulo. Nahihiyang nagsalita. Huwag na kayong magsalita ng ganyan. Sinabi ko na, hindi ako ang inyong master. Lalong hindi ako si Azure Emperor. Nang marinig iyon, tiniyak nila, ang hininga ni Azure Emperor, hinding-hindi namin makakalimutan. Lumipad si Star Sparrow sa paligid niya. Nagtatanong, Master, ano po ang nagawa naming mali? Bakit hindi ninyo kami tinatanggap? Tiningnan din siya ng 3 ibang Divine Beast nang may nagmamakaawang ekspresyon. Master, pumayag na po kayong sumama kami sa inyo. Halos maubusan na ng salita si Austin Cloud. Tiningnan niya sila. Kumunat ang noo ng may pagdududa. Sa tingin ko, ang sigasig ninyong sumama sa akin na ganito, siguradong may iba pa kayong pakay. Tama ba? Mabilis na nagsalita si Star Sparrow. Hindi ko inaasahan. Hindi rin pala ito may tatago sa inyo. Master, napakatalino ninyo talaga. Ngunit naintindihan agad ni Austin Cloud ang kanyang palabas. Galit siyang itinuro, ibinunyag. Masyado ng owa ang pambabala mo. Sa huli, napilitang sabihin ni Star Sparrow ang totoo. Hindi ko po itatago sa inyo. Master, ang pagsunod namin sa inyo ay talagang may iba pang dahilan. Iyon ay, gusto naming mahanap ang demonic alluring spirit jade. Libu-libong taon na ang nakalipas. Nilagyan kami ni Azure Emperor ng selyo sa katawan. Tanging isang treasure lamang na nagngangalang demonic alluring spirit jade ang makakapag-alis nito.
At ang demonic alluring spirit jade, iyon mismo ang makakapag-alis ng selyo sa akin. Tutulong sa aking makapasok sa Ascension Realm. Bago umalis si Asher Emperor, nangako siyang tutulungan kaming hanapin ang demonic alluring spirit jade. Ngunit sa huli, nagkaroon ng ilang hindi inaasahang pangyayari. Hindi ito natagpuan, kaya't lagi kaming nasa loob ng Mountain River map. Pinagmasdan ni Austin Cloud ang 4 na Divine Beast. Iniisip, ang mga Divine Beast na ito ay nagtataglay ng iba't ibang likas na Divine abilities. Hindi lamang sila makakatulong sa akin, kundi makakatulong din silang itago ang aking lakas at pagkakakilanlan. Nagkalkula siya sa isip, kung gayon, ang pagtanggap sa kanila ay hindi naman lugi. Sa huli, ipinag-cross ni Austin Cloud ang mga braso. Nagbigay ng kondisyon, sige na, ang pagsama ninyo sa akin ay hindi naman imposible. Ngunit sasabihin ko ng maaga, kung gusto ninyong makasama ako, lahat ng bagay ay kailangang sumunod sa aking mga pag-aayos. Tungkol naman sa demonic alluring spirit jade, ako na ang baalang maghanap para sa inyo. Nang marinig iyon ng 4 na sinaunang Divine Beast, masaya silang sabay-sabay na nagpasalamat. Ang inyong bilin, Master, ay utos para sa amin. Pagbalik sa kasalukuyan, si Austin Cloud ngayon ay nakahiga sa isang mahabang upuan. Komportabling nagbabasa ng libro. Hihi, ito ang tunay na bakasyon. Kailangan ko lang magpahinga ng diretso hanggang sa oras ng pag-alis bukas. Walang sino man ang makakaistorbo sa akin. Biglang isang napakalakas na katok ang umalingaw-ngaw, na nagpayanig sa kanya. HMPH. Patuloy pa rin ang katok sa pinto. Tak, lihim na nagmura si Austin Cloud. Anong ingay iyon? Iyon pala, sa labas ng pinto ng silid. Si Tianlo ay malakas na kumakatok. Tumatawag, Senior Brother Austin. Naiinis na kumunat ang noo ni Austin Cloud. Puno ng pagkainis, hindi ba? Ulit, halos maubusan na ng salita si Austin Cloud. Pagod siyang humiga sa kama. Hi, napakahabang gabi, Senior Brother Zhao. May kailangan ka rin ba sa akin? Kumunat ang noo ni Zhao Tianlo. Senior Brother Austin, ngayon, opisyal na kitang hinahamon. Sana pumayag ka. Mabilis siyang bumangon. Malakas na nagtanong. Nagkakamali ka ba? Masyado namang biglaan ang paghamon mo. Gusto ko lang namang i-enjoy ng husto ang aking bakasyon. Wala naman akong ginugulo o kinakalaban. Sumagot si Zhao Tianlo. Sa totoo lang, ang sword technique ni Junior Sister Melody Swordheart ay biglang umunlad ng husto. Sinabi niya na dahil daw sa iyong gabay. Kaya nagkaroon ako ng pagdududa. Nagpatuloy siya. Kanina, sina Jiang Do at Wang Lan ay palihim na pumunta rito para hanapin ka at humingi ng turo. Nakita ko rin iyon. Isama pa ang nangyari noon sa Mountain River map. Senior Brother Austin, kahit saan ay may nakikita kang kakaiba. Seryoso siyang tiniyak. May dahilan akong maghinala na itinatago mo ang iyong lakas. Senior Brother, walang ganang nagtanong si Austin Cloud. Kung hindi ko tatanggapin ang hamon. Ano? Sumagot si Zhao Tianlo nang walang pagtatago. Kung hindi papayag si Senior Brother Austin, araw-araw akong pupunta rito para hamanin ka hanggang sa pumayag ka. Naisip ni Austin Cloud. Napakamatigas ng ulo ng dalawang ito. Kung hindi ako papayag, siguradong gagawin nila ang sinabi nila. Mukhang hindi sila dapat maliitin. Ngunit, lahat ng bagay ay may dalawang panig. Sa pagkakataong ito, kung hindi ako papayag, ang pagdududa sa puso niya ay lalong lalaki. Kapag sinabi niya iyon, iisipin din ng mga master na itinatago ko ang aking lakas. Mas maraming trabaho ang ibibigay sa akin. Mas mabuti pang gamitin ang pagkakataong ito. Sadyang matalo sa kanya, para mawala ang kanyang pagdududa. Nag-isip siya, pagkatapos ay bumaba sa kama. Pumapayag ako, hindi ko inaasahan. Ganoon kabilis pumayag si Senior Brother Austin. Ngumiti siya. Gusto mong lumaban? Lumabas tayo para lumaban. Mabilis na lumipat sina Zhao Tianlo at Austin Cloud sa ibang lugar. Senior Brother Austin, salamat sa pagtanggap sa aking hamon. Walang anuman. Bilisan natin ang laban. Pagkatapos, kailangan ko pang bumalik para matulog.